Ayokong umabot pa sa puntong kailangan kitang kasuhan. Kumalma ka lang. Pwede naman tayong mag-usap. Gustong gusto ko ito. Ang galing talaga nito. At walang duda, mahal ko talaga ang bayang ito. Alas 9:30 ng gabi sa isang motel sa Dwight, Illinois, dumating ang pulis dahil sa ulat ng magulong bisita. Hindi nila alam lalala na ang situation na parang sa Biblia. Anong meron, Lindsay? Sige, so ito ka. Tay? Sige. Sige. Hanapin mo siya. Siya ang may bolo-bolo. At dalhin mo siya dito at kaladkarin siya dito dahil kay Lucifer. Hindi siya pupunta dito. Tawagan na natin siya ngayon. Heto na. Eddie, kausapin mo siya. Kinilala ng pulisya ang suspect na nakikita dito bilang si Lindsay Rosner, 39 na taong gulang, isang veterano na hindi na bago sa pulisya. Sino ito? Medyas na naman. Sabihin mo sa kanya na ikaw ay... May telepono ka ba? Wala, ito lang yon. Sige. Anong nangyayari? Sinusubukan ko siyang pakalmahin ngayon. Hindi! Huwag makinig. Oh, hindi ka dapat ganun. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Tinawag ka nila. Kaya nandito ako. Tinawag nila ako. Pinakiusapan ko silang tumawag. Hindi nila ako pinakinggan. Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Hindi. Dahil hindi ko kayang tiisin na sumigaw ka at magdulot ng gulo buong gabi, okay? Heto, ibababa ko na ang tawag. Hindi siya kasali. Tayo lang to, ako at ikaw. Lindsay, Ako ang nag-request at nagpasabi na tawagan kanila at tinawagan kanila. para saan? Para ipapatay. Ang weird niya. Hindi ko makontrol. Lugar na paso na. Lugar na paso na. Sige, nasa Kankiki siya. Wala akong magagawa. Nandito siya. Oh, nandito siya. Nandito na kami. Sinabi niya 47. Sige, kung makita natin siya, kailangan mong tumigil sa pagsigaw. Si Bolo yon. Kailangan mong tumigil sa pagsigaw. Titigil ka ba sa pagsigaw? Kasi hindi ko gagawin to buong gabi kasama ka. Pwede na ba akong tumigil, Barry? Tinawag ka dahil maingay ka at sumisigaw. Hindi ko naman ginagawa yon. Yan mismo ang sinabi ng dispatch ko. Wala akong pake sa sinabi ng dispatch mo. Nagsinungaling sila. Sige, pero kailangan mong kumalma. Hindi ko kailangan. Sige. Oo, kumalma ka naman, please. Hindi ko kailangan. Jesus Maria, hindi ko gagawin to ngayong gabi kasama ka. Hindi ko gagawin. Kaya kailangan mong kumalma. Seryoso, sige na. Ayokong umabot pa na kailangan kong magsampa ng kaso laban sa'yo. Kumalma ka lang. Pwede kang makipag-usap kay ako ang batas. Kumalma ka. Ako ang batas. Sige, maging batas ka ng tahimik. Ayos. Kapag sumigaw ako, tapos na. At kapag hindi ako sumigaw, Tigilan mo ang pagsigaw. Tama na, mapapaalis ka dito. Gusto mo ba yon? Lindsay. Kaya't kausapin natin kayo mga kaibigan. Sa tingin ko, hindi siya magiging maingay buong gabi. Pangalawa na ito. Peses, hindi naman ako, sige. Pumasok ka sa kwarto, Lindsay, at tumahimik. Huwag ka nang sumigaw. piliting papuntahin mo na lang ako dito. Hindi naman, lumapit lang ako para makausap ka. Gusto mo bang mag-usap? Lindsay, gusto mo bang ako na lang ang kausapin mo kaysa siya? Sige, anong nangyayari? Matagal na talaga tayong magkakilala, ikaw at ako. Hindi kita kilala, wala akong pakialam. Kilala mo si Jesucristo, di ba? Oh, Tatay ko siya, sinabi ko na sa'yo. oh, Sige, ang pangalan niya ay Phil, sa totoong pisikal na anyo. oh. Sige, narinig kita, anak ako ng nanay ko. Ako si Diyos, Lindsay Murray Christ. Sige. May kapangyarihan ako at lahat ng bagay na meron ng tatay ko, akin din. Nung mahihirap na panahon, nandun ako. Sige. Kaya sa sinabi kong iyon, nagmamaneho siya ng illegal gamit ang mga plaka ko na expired na. Binawi na ang mga iyon. Simula nung 14 si 1,957 ay ang aking ama. Hahanapin namin ito pero hindi nakakatulong ang pagsigaw at paggulo mo rito. Wala akong pakialam, talagang wala. May silbi ka pa ba kapag pinaalis ka rito? Anong plano mo pagkatapos? Ayokong makipag-usap sa kanya. Sige, makikipag-usap ka sa akin, Kalmo. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero siya hindi niya maiintindihan. Huwag mong sabihin na pero at huwag magsalita para sa tatay ko. Ayaw ng tatay mo na maging bastos ka. Huwag kang magsalita para sa tatay ko. Ako lang ang pwedeng magsalita para sa tatay ko. Sige, kunin mo na yan. Huwag mong patagalin. Tatay ko yan. Huwag mong subukang magalit sa akin.
Mga nerd kayo, may problema ba kayo? Hindi ba kayo komportable o kung ano man, may nararamdaman ba kayo o wala? Ituloy nyo lang yan. Kasi, ibig kong sabihin, ngayon nagbabanggit na siya ng mga lahing panlalait. Kaya kung sino man sa inyo ang nakakaramdam ng hindi komportable o nababahala, pwede tayong kumilos ngayon din. Oo, sige, umalis ka na lang dahil ayaw naming magkaroon ng problema na makakaapekto sa iba. Gusto ko lang malaman kung hindi ka komportable o nababahala. Sige, ayos lang. Umatras si Lindsay sa kanyang kwarto, ngunit matapos siyang paalisin ng staff, nagkaroon ng bagong pagkakataon ang pulisya na harapin ang suspect. Ang babaeng ito ay sinisira na ang mga ari-arian. Lindsay, ako si Official Kilian. Lindsay, kalmado ako. Nasa kwarto ako. Hindi ako 7,005, sige. Halika dito. Hindi, ayoko. Inaaresto kita. Hindi ako. O, ikaw nga. Halika dito. Hindi ako. Inaaresto kita. Halika na. Hindi ako. Hindi ako. Oo. Tigil. Hindi ako. Tigil. Wisit. Tigil. Hindi ako ganun. Hindi ko ginawa yon. Lindsay, tama na. Humarap ka. Kakasuhan ka namin ng pagsuway. Tigil na. Tigil na. Lindsay, tigil na. Tigil na. Umalis ka sa akin. Kalma lang. Umalis ka. Kalma lang. Humarap ka. Hindi. Inaaresto kita. Humarap ka. Hindi ko sinabi. Hindi ko sinabi yon sa'yo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Umalis ka dito. Lumapit ka sa harap. Hoy, Tama na ang pagsubok mong pabagsakin ako. titikman ka namin, Lindsay. Lumayas ka dito. Lumayas ka na. Hindi yan gagana. 1,033. O, 10,30 po. Sino ang nagsabi ng 1,033? Ikaw ang nagbihis sa kanya? Sino si 1,033? Sino si 1,033? Hindi pa. Sino si 1,033? Lindsay, tama na. Bitawan mo ako o tatamaan ka ng taser. Kailangan mong kumalma. Mapapara ka ng taser. Sinong nagsabi? Ako! Sabihin mo na ngayon. Hindi ka naman. 1,033. Di ko. Hindi ko tatay. Hindi ikaw ang tatay ko. Lindsay, kalma. Inaaresto ka na. Sabi ng pulisya, sinipa raw ni Lindsay sa mukha ang isang opisyal sa gitna ng kaguluhan kaya nadagdagan ang kaso laban sa kanya. Ngayon, madadagdagan pa ang kaso mo. Wala kang pakialam, malinaw na. Wala kang pakialam. Oh. Yung braso na yan. Sandali lang. Papatayin talaga kita. Ako yon. Tulungan mo ako. Wala na akong matakbuhan. Tulong. Hawak ko na. Kunin mo pa yung isa. Tinatangka ko. Hilahin ko na dito. Lindsay, tama na ang paglaban. Hindi ko maabot braso ko, nasa ilalim ng gamit niya. Itim na butas. Tigilan mo ang paghawak dyan. Tulungan mo ako. Tigil. Lindsay. Nakuha ko na. Tay. Tulungan mo ako dito, tay. Tay, tulungan mo ako. Isa lang nakuha mo sa 6 babae, 95. Tulungan mo ako. Tay! Hamba! Dalhin mo ang bola ko. Tulungan mo ako. Pwede kang maghintay. Ang nanay ko ay isang mahirap na ina. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Di mo kailangan gawin to, Lindsay. Oh, sige lang, sipain mo pa ako. Pigilan mo ako. Panahon na para sa ligtas na tayo. Tatay, ika-4 ng Oktubre nga pala. Sige, nasaktan niya siya. Alam mo kung saan ka napupunta. Alam mo. Siya si Hesus Kristo, sabi ko na sa'yo. Ikaw, gago ka. Sige. Patay ka na, by the way, patay ka na. Teka, kunin ko lang ang salamin ko. Oh, lumayas ka na dito. Kalma lang, Lindsay. Kalma ako, sasabihin mo naman sa akin. Hindi ka tatayo hanggat hindi ko sinasabi, tama? Oo. Sige na, halika na, Lindsay. Inaangat na kita, Lindsay. Hindi ko kayang gawin yon. Inaangat na kita, halika na. Nabanat ang likod ko. Dadaan ako sa pintuan ko, itutulak ko na. Ay, nandito ang gamit ko. Oo, alam ko. Kukunin natin yan, huwag kang mag-alala. Ayokong mapasayo ito. Sayang naman. Hoy, tulong. Tulong ngayon.
Kumalma ka, Lindsay. Kumalma ka. Hindi ko tinatanong yung mga pulis na yan. Gabi na. Tulungan mo ako, kakayanin ko. Kalma lang. Kayo ay Norks! Norks! Kalma lang. Galit ako sa'yo! Kalma lang. Galit ako! Kalma lang. Hindi talaga ako kakalma. Gawin mo to para sa sarili mo. Hindi ko ginawa! Oo, ginawa mo. Paulit-ulit ng sinabihan kang maingay at sinisira mo pa ang gamit. Sinira mo pa ang mga gamit. F? Nagsisinungaling. Sinungaling ka! Oo. Sa totoo lang, hindi. Kami lang ay... Tama na. Tigil. Mamamatay talaga ako dahil sa daliri mo. Hunter, sabihin mo pangalan mo? Oh, Hunter! Hunter, just Killian, sige. Hunter Killian. Hunter Killian, patay ka na! Sabi ng tatay ko, patay ka na! Astig. Sana nga. Tama ka dito. Panoorin mo siya, gagawin ko rin yan. Sige, ayos naman ang kanyang baywang. Ibabalik ko dito ang kanyang baguhan. Sige. Tara na. Dumudugo ang mga daliri ng paa niya. Oh, yung mga yon. Hindi, ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Pupunta siya sa magulong hackbat. Ginawa mo nga! Oo, sinungaling ako! Nanlaban ka sa amin! Sinipa mo ako sa mukha, natanggal ang salamin ko! Oh, may babaeng hindi ko napatumba. Oh. Si Lindsay ba yun? Oh. Hindi ako nagulat. Nahanap niyo ba ang kotse, ano? Hindi pa, medyo maayos pa kami. Sige. Tama ang narinig mo. Ayon sa mga online na tala, si Lindsay ay naharap na sa maraming kaso, kabilang na ang ilang beses na pananakit at DUI, kaya't nakilala siya ng mga pulis at mga unang rumesponde. Balik kay Lindsay sa loob ng patrol car, hindi pa rin siya kumakalma. Hoy! Tulungan niyo ako. Tulong. Hoy, tigilan mo yan. Tulungan nyo ako! Tulungan nyo ako! Ngayon na! Tulungan nyo ako! Ilabas niyo ako ngayon din! Ilabas nyo ako! Daliri nila yan! Mga narcs sila. Mga narcs sila! Mga narcs si gabi sila ng... Dito! Ayaw ng tatay ko na makulong ako! Ayaw ng tatay ko na makulong ako! Ayaw ng tatay ko na makulong ako! Naririnig mo ba ako? Maaari ka bang tumawag, Osborne? Alam kong naririnig mo ako! Hindi ko maalala, hindi ko talaga maalala. Kaya nang alam natin! Sabi ni Jack, tanggalin mo ako sa sitwasyong to ngayon na. Patay ka rin. Ilabas mo ako. Hindi ko kailangan makulong. Sa motel, sinusuri ng pulis ang pinsala bago kunin ang gamit ni Lindsay. May screen ka, di ba? Sige, kaya kinuha niya ito. Gusto mo bang magsampa ng kaso tungkol doon o hindi? Hindi, ayos lang. Sige. Dalhin mo siya dito. Ayokong gamitin ng paraan. Sige. Heto ang mga susi mo. Nasa akin ang keycard niya. Hindi ko alam kung makakalabas siya. Gusto mo bang kunin ko ulit ito? Sige, kukunin ko sa kulungan. Gusto mo bang makuha ulit? Oo. Ayaw naming basta na lang itapon yun o kung ano man. Ayaw naming ilagay yun doon. Laruan ba itong water gun? Coach ng pusa? Oo. At kunin ang nararapat sa'yo at yun lang. Yun lang. Nakita ng mga pulis ang basag na screen, laruan na baril at bukas na bote ng whiskey na posibleng sanhi ng kakaibang asal ng suspect na nagpatuloy kahit nasa patrol car na. Grabe! At sinasabi ko, palalayain ako ng mga pulis na ito. Sa ngalan ni Jesucristo, palalayain nila ako. Kung hindi, patay sila. Palalayain nila ako. Palalayain nila ako sa pangalan ni Jesucristo at mangyari nawa, karapatan ko ito. Idinedeklara kong palalayain nila ako. Tara na. Anong ginagawa mo, Lindsay? Tara, sandalan mo likod mo. Tigil. Hindi. Oh. Ngayon alam ko na kung bakit. Oh. Lindsay, Tara na. gawin mo sabi ko. Ano ka raw? Wala akong pakialam. Ayusin mo ang sarili mo. Huwag mong intindihin. Galit ako sa'yo at sa lahat ng katulad mo. May sugat ka ba kay Lindsay? Oo, sawa na ako. Busog na ang pa ako.
Sige. Peke, ito, dalhin mo na ako sa ospital ngayon. Sige. Ngayon na, ospital. At gusto kong pumunta sa kung alin, Morris, sa ospital ngayon na putik. Lindsay, huwag mong alisin ang seatbelt mo. Ayusin mo sarili mo. Hindi ko kailangan. Kailangan mo. Ligtas naman ako kahit wala niyan. Hindi ka ligtas ang F. Oh, ligtas ako. Hindi ka ligtas. Panatilihin mong nakasuot ang iyong seatbelt. Mas mabuti pang huwag mo akong singilin ng kahit ano, hindi mo sinuot ang seatbelt mo. Sa ganyang ugali, tataasan ko pa singil. Tumigil ka. Gulo, Tumigil ka, sige. magsisinungaling ka. Tumigil ka. Oh, magsisinungaling ka. Tumigil ka. Dalhin mo ako sa ospital. Tumigil ka. Ipasok mo ang paa mo. Alam mo na ang tatay ko ay ang Diyos na makapangyarihan. Sinabi mo na sa akin. Oh, alam mo ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magsaya dito. Patay ka na, patay na. Lalo na dahil hindi mo suot ang bodycam mo, hayop ka. Puno pa rin yan, tanga kang pulis na parang tumatahol sa buwan. Pwede mo akong palabasin at palayain at maliligtas ka. O pwede kang magpatuloy papunta sa kulungan at patay ka na. Pag nakarating ako sa kulungan, ako patay ka na. Narinig mo ba ako? Ayaw mong mamatay, Calhoun. Ayaw mong maging... Halika na, makinig ka sa boses ng katuwiran, mahal. Ako si Lindsay Marie Panter-Roser, ang Kristo, ang Mesiyas. Nandito ako para iligtas ang lahat, hindi para magdulot ng kaguluhan. Kaya ako ganito kaingay at parang baliw. Para sa kabutihan, mahal, pakinggan mo ako. Mali ito, labag ito sa batas. Na kinuha mo ako, labag ito sa batas. Calhoun, kung magsusumbong ka ng kahit ano, mga ad, paniki o kung ano paman, mapapahamak ka. Meron akong 4 na nanay at 4 na tatay na nandyan sa itaas na nakikipaglaban. Ito ang tamang laban laban sa digmaan na malinaw. Naiintindihan mo ba ako? Ang espiritual na digmaan na nangyayari ngayon na kumapit sa iyo dahil doon sa isa pang masamang ina na nasa ibang bata. Kung palalayain niyo ako agad pagdating ko sa kulungan, maliligtas pa rin kayo. Sige, naiintindihan niyo ba? Yan ang sabi ni tatay, sige, kung palalayain niyo ako pagdating ko doon, ligtas pa rin kayo, kayong lahat. Sige, mahal ko kayo, mahal ko kayo. Ayokong labanan kayo, mahal ko kayo, sige. Lumalaban ako kasi gusto ko, pero hindi ko na alam kung kanino ako dapat magtiwala ngayon. Babe, hindi ko alam dahil si Lucifer ang may gawa. Kakadalan lang niya ng 2 lalaki na parang sinisip-sip ang buhay ko kamakailan. Ako si Kristo. Pinapangako ko sa iyo na mabait akong babae pero masama rin ako sa kasamaan. Kung ipapakita mo ang sarili mo na ganyan kasama, magiging masama rin ako. Naiintindihan mo ba? Oh. Walang anuman. Tanging ang tatay ko lang ang pwedeng mag-utos sa akin na tumigil. Tanging ang lolo ko lang ang pwedeng mag-utos sa akin na tumigil. Tanging ang lolo ng lolo ko lang ang pwedeng mag-utos sa akin na tumigil. Yun lang. Naiintindihan mo ba? Ako ba ang ika-4 na henerasyon ng Diyos? Siguro ang ika-5 henerasyon ng mga panganay na anak na babae at lalaki. Okay? Ako ang Kristo. Sinabi ko na sa inyo kung sino ako. Trabaho ko ito, pinagpalang trabaho ng Diyos ang gawin ang ginagawa ko. Okay, oo, kaya ginagawa ko ang ginagawa ko at walang sino man ang pwedeng magsabi sa akin kung ano ang dapat kong maging o kung paano ako umasta o kung ano paman. Naiintindihan mo ba? Oh, Lindsay, pinakikinggan kita. Okay, salamat, ligtas ka na. Walang anuman, pero kapag napunta ako doon at nakulong ako dahil dito, kasabwat ka na rin. Naiintindihan mo ba? Oh. Okay, kasi kasama ka sa grupo, di ba? Okay, ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Sige. Sige, kasama ka sa grupo kaya kapag tinawag kita, dapat agad kang sumagot at mabilis kumilos.
Naririnig mo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan mo ba? Ako si Satanas? Ako si Satanas? Naiintindihan mo ba? Sige. Ako si Satanas, pero ako rin si Lindsay. Sige at Lindsay. Walang kasalanan. Sige, si Satanas ang gumagawa. Mabuti ang mga bagay, hindi masama. Sige, yan ang kailangan natin. Pero ginawa kang masama ng ibang ina na yon. Naiintindihan mo ba? Sino yung lalaking kasama mo na gumawa nun? Ginawa mo akong masama? Oo, kasi kayong dalawa, kapag nagsama, parang may kasamaan kayong dala-dala. Ako para sa maling dahilan. Maliban na lang kung may kinalaman ng tatay ko dito. May kinalaman ba ang tatay ko dito? Oo o hindi. Hindi ko alam. Sige, ganito. Ayokong magkamali ng sagot sa'yo. Naiintindihan ko at tama lang na ganun ang pagkakasabi mo sa akin. Salamat doon. Ligtas ka na, hindi ka nakasabwat. Sige, wala na. Ligtas ka dahil sa biyaya ng makapangyarihang Diyos at ako rin. Lindsay Marie, sige. Oh, Mahal ka namin. salamat. Walang anuman. Kailangan kong magpigil dahil iyon ang ginagawa ko. Naiintindihan mo ba? Oo, pero hindi mo naman kailangan gawin yon. Hindi, kailangan kong gawin yun. Kailangan kong patunayan sa tatay ko na kaya ko yun kung kinakailangan. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko? Si Jesucristo ang nagsalita. Nakuha mo ba? Ito ang plano ko, okay? Magbubuwis ako ng pawis ngayong gabi para sa atin. Intindihin mo? Ako ay nahuli. Panoorin mo lang habang hinuhuli niya siya. Itigil ang pagpapanggap. Mas mabuti pang pabayaan mo ako. Sige na, Lindsay. Sige na, Lindsay. Mas mabuti pang palayain mo na ako. Lumayo ka, sinisira mo ang pride ko. Ang tatay ko ay gagawin ng iyong Dentista laban sa akin. ang tanging bagay na inihalok. Ang magtrabaho tuwing weekend. Si Lindsay ay inaresto dahil sa pananakit at paglaban sa pulis. Hindi mo sana binasag ang screen sa hotel. Hindi mo sana binasag ang screen sa hotel. Hindi ko binasag yon, tinulak ko lang palabas. Sinungaling ka. Nadent mo yon, binagsak mo yon. Wala akong pakialam. Hindi ko rin naman mababago iyon. Sino ba ang nagmamalasakit? Krimen ba iyon sa sangkatauhan? Hindi. Sa'yo ang mali versus putang ina, sinunggaling ka, malandi ka. Oo, sinipa mo sa mukha ang partner ko kaya lumipad ang salamin niya habang nanlaban ka. Kasinungalingan yon. Naalala mo ba yung sinabi ko tungkol sa lahat? Yun ang kasinungalingan. Lahat inilabas. Kasinungalingan. Sige. Kasinungalingan. Kasinungalingan. Alam kong hindi ko siya tinamaan sa mukha, ikaw pa nga. Higit alas 5 na ng hapon sa dog park sa Largo, Florida. Pakinggan mo ito. Isang babae raw ang umatake sa matandang lalaki dahil sa pagtatalo tungkol sa kanyang suot na may halong politika. Nandito pa ba yung isang tao? O, nandito pa sila. Nasaan siya? Ang ginoo sa maliit na gilid. Sabihin niyang may video siya. Nasa malaking bahagi sila. Tumakbo siya dito sa gilid. Oh, tama na. May karapatan akong isuot ang sombrerong ito. Sige. At may video ako ng kanya na nagwawala bilang isang taong nababaliw kay Trump. Sige. At nang sinabi kong ayos lang sa akin ang lahat ng ginagawa ni Trump, nagwala siya, tumalon sa bakod, at sinabi sa akin na mas dapat akong matakot sa kanya. Yung babae na nakaitim na tank top dun sa likod. Oh, itim na tank top, ubeng buhok. Ilang segundo lang ang lumipas, nahabol ng pulis ang suspek na ayon sa mga saksi ay tumakbo sa parke matapos magbuhos ng likido, humampas ng lata at tumulak sa 72 anyos na lalaki. Hindi ako sigurado kung nasa pinakahilagang bahagi kami ng parke. Ma'am, pwede po ba kayong lumapit dito sandali? Hi. Hello. Bago tayo magsimula sa lahat, pwede ko ba kayong anyayahan dito sa harap para mag-usap tayong lahat dito? Ay nako. Ay nako. Sige, may dala ka bang ID? Wala. Sige, ano ang unang pangalan mo? Laura, Laura? bakit po kayo nandito, sir? May nangyaring insidente na naalala namin. May isa pang pulis nakakausap sa'yo, sandali lang. Di ko alam kung saan ka pumunta. Kaya naisip ko, ginagawa ko lang yung nakasanayan ko. Naglalakad-lakad lang ako sa dog park. Laura, ano ang apelido mo, Laura? Bakit mo tinatanong? Hindi ko alam. Ayokong sabihin sa'yo ang apelyido ko muna. Sige, nagtatrabaho kami para gawing krimen, sabi ko. Sige, kaya ngayon tinatanong ko ang pangalan mo. Laura. Sige, ano ang apelido mo, Laura?
Sasabihin ko pag komportable na ako. Sa huli, nakilala ng pulisya ang suspect na nakikita dito bilang si Laura Garrett, 33 taong gulang, na kasama ang kanyang nobyo na mukhang ayaw makisali sa pangyayaring ito. 475, gusto mo bang bumalik? Ako ba ay diniditin? Oo, ikaw ma'am, ikaw nga. Sige. Oo ma'am. Kaya wala kang apelido na gusto mong ibigay sa akin? May apelido naman ako. Ang sinasabi ko lang, ayokong ibigay muna sa'yo hanggat hindi ko pa naiintindihan kung ano talaga ang kailangan kong gawin. Nagsasagawa kami ngayon ng investigasyon sa isang krimen. Hindi ko alam ang kalalabasan nun. Hindi pa ako nakausap ng iba. Sabi lang nila, ayun yung babae. Kaya nilapitan kita para makausap ka. Bakit mo kailangan ng apelido ko? Nag-uusap lang naman tayo at nagtatanong ka lang. Tulad ng sabi ko, may kriminal na investigasyon kami. Ibibigay ko lang ang apelido ko kapag komportable na ako. Sige, kailan ka magiging komportable na gawin yon? Kapag malinaw na ang gusto mo sa akin. At ipapaliwanag mo yon. Sinusubukan ko lang munang makakuha ng ilang pangunahing impormasyon mula sa'yo. Sige, okay. Pero kailangan ko talaga ang pangalan mo. Ikaw ay pinipigil muna ngayon hanggang malaman namin kung ano ang nangyayari. Sige, alamin muna natin ang nangyayari bago ko ibigay ang apelido ko. Ibig sabihin, hindi mo ibibigay ang apelido mo. Ibibigay ko ang apelido ko kapag sinabi mo kung ano yon. Yun lang, yung isa pang opisyal, bumalik ka dito at makipag-usap sa amin sandali lang. Ayaw mong lumapit at makipag-usap sa amin. Kung ganyan ka, sige. Tara, pumunta tayo sa harap. Dito ako dadaan. Dito tayo dumaan, nandun ang isa pang opisyal. Nandito kami. Hindi natin pwedeng basta gawin ang gusto natin. Hindi ganun ito. Sige. Ma'am. Sir. Ma'am. Sir, papunta po ako sa harap ng parke. Hindi po ba yon ang gusto ninyong gawin ko? Tumanggi siya. Paano pumunta sa harap ng parke? Pasensya na po, sir. Pasensya na po talaga. Sinabihan ko siyang pumunta sa harap ng parke. Ito ang nakuha ko. Ayaw niyang ibigay sa akin ang pangalan mo. May kasama siyang ibang lalaki doon sa likod. Di ko maintindihan. Nandyan lang siya. Yung sa dog park kasama yung aso. Sinusubukan ko lang gawin ang tama. Hindi, tama kayo. Hindi, seryoso. Tama kayo. Nagiging bastos ako. Kayo, tama kayong dalawa. Hindi ako dapat nakikipag-usap sa mga pulis ng ganito. Sige, pwede ko bang sabihin bakit kami nandito? Pwede ba akong... Oh, Oo, pakiusap. May natanggap kaming tawag na may paratang laban sa'yo. Sige, hayaan mo akong tapusin. Hindi ko pa nakakausap yung isang Ginoo. Kukunin ko ang panig niya at panig mo tapos aalamin natin ang susunod na gagawin. Ang hirap ba nun? Yan nga ang tinanong ko sa'yo. Kung tama kami, nakakulong ka. Sige. At pwede ko bang sabihin kung ano? Ayos lang yan. Hindi siya umusad sa pagtatanong ng pangalan ko. Hindi niya ako sinabihan ng kahit ano maliban na lang kung kaya ko. Hindi ko ba sinabi na ikaw ay nakakulong at nandito kami para magsagawa ng investigasyong kriminal? Ikaw ang magsabi sa akin at hindi sinabi ko na to sa kanya. Hindi ko agad nakuha ang ID sa una. Tara, lakad tayo sa harap ng parke para ayusin to. Sige. Bakit mo ako pinipigil? Kakasabi ko lang sa'yo. Tinanong ko siya, Sige, punta tayo sa harap. bakit mo ako kinukulong? Dahil nagsasagawa kami ng investigasyon sa krimen. Pupusasan kita kung hindi ka lalapit. Gusto mo bang maglakad o agad kitang posasan? ibig kong sabihin, naglalakad na ako papunta sa harap at ang gusto ko lang ay yung sinabi mo sa akin. Pero, Kita mo, madali lang, hindi ka natatakot. Tuloy lang tayo sa paglalakad. Hindi, magpapatuloy lang akong maglakad kapag ikaw. Hindi ko nagagawin. Nagpasya ang mga pulis na sapat na ang narinig nila at inaresto si Laura bago pa siya makapagdagdag ng kaso. ngayon, dinetene ka muna, hindi pa inaaresto, pero di ka sumusunod sa tagubilin. Ang labo naman nito. Ayokong mawala ang mga earbud ko. Yun lang ang dahilan kung bakit ko ginagawa to. Kasi gusto kong kunin ng boyfriend ko yon. Hindi ko alam kung matutulak mo ba ito mula sa aking... Tenga? Wala naman. Babe, Sirina, kaposas ako at masakit na. Babe, oras na para gumalaw. Diniditin ka ngayon, dapat mo lang ituloy yan. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ito ginagawa? Kilala mo siya? Oo. Kayo na ba? Ano ang relasyon mo sa kanya? Boyfriend mo? Normal ba sa kanya ang ganitong ugali? Sige. Baka matulungan mo ako. Nakakulong lang siya ngayon, hindi pa inaaresto. Iniimbestigahan ko ang isang kriminal na reklamo. Kailangan ko lang ng babaeng pupunta sa harap. Pwede mo ba siyang sabihan? Nagre-record din kami.
Maganda yan. I-record ka niya habang gumagawa ka ng kakaiba. Okay lang, lagi naman akong umaarte. Sige. Ayokong gawin. Tara na. Ayokong gawin. Ngayon, nasasaktan mo ang mga mata ko. Inaresto kita. Nasasaktan mo ako. Bakit mo ako inaaresto? Hindi mo pa binabasa ang mga karapatan ko. Bakit mo ako inaaresto? Ngayon, ikaw ang pumipili. Tama na, huwag kang sumigaw. Ibig kong sabihin mo sa akin, ano bang nagawa ko? Ano bang nagawa ko para magkarapat-dapat ako dito? Kakagawa mo lang ng anong nagawa ko? Ano bang nagawa ko para magkarapat-dapat ako dito? Ano bang nagawa ko para magkarapat-dapat ako dito? Pwede mo ba kaming samahan sa harap? Inaaresto ka na ngayon. Ayos lang yun. Kukuha pa kami ng 1 o 2 pang unit. Hindi naman ako masama magbaril. Tara na, punta tayo sa unahan. Ikaw ang puso ko. Sige. Sino ang tinatawagan mo kapag ang mga pulis ang kalaban? Hindi ka ba lalapit sa harap? Hindi ko alam kung natatandaan ko pa kung paano. Sige, ayos lang. Maghihintay muna tayo ngayon. Kukuha tayo ng isa pang sasakyan. Sige, anong gagawin ng sasakyan? Sasagasaan ba ako? Lalo lang sasakit pulsuhan ko. Hindi na kailangang magmadali, pero gawin natin ito agad-agad. Ayon sa pulis, si Laura ang dahilan kaya nadapa at nasugatan sa tuhod ang opisyal bago siya tumutol sa pag-aresto. Ngayon, naghihintay ang mga pulis ng backup na may dalang hobble restraint para sa magulong suspect nang bigla niyang maisip na magandang panahon ito para magkaraoke. Tumatawa ka ba? Alam mo, medyo katawa-tawa talaga lahat ito. Mahal ko ang Florida. Sige, ngayon nakuha na natin ang ideya kahit papaano. Ipinagmamalaki kong maging Amerikana dahil alam kong malaya ako. At hindi ko malilimutan ang taong namatay na nagbigay ng karapatang iyon sa akin. At buong pagmamalaki akong tatayo sa tabi mo. At nakakalimutan ko na ang iba. At ipagtatanggol ko pa rin siya hanggang ngayon dahil walang duda na mahal ko ang lupang ito. Pagpalain ka ng Diyos. Pwede ko bang igalaw kamay ko para hindi sumakit pulso ko? Hindi, gusto lang naming sumama sa'yo sa harap. Pero dahil nakatalikod ang mga opisyal ninyo, ang gusto ko lang gawin ay igalaw ang pulso ko. Lalakad ka ba papunta sa harap? Sinubukan kong pasanin mo ako pero ayaw mo kaya di ko alam gusto mo. Nagsikap kaming makipagtulungan sa'yo simula nang lumabas ako kasama ka. Ay nako mahal, hindi mo pa talaga nagawa yon. Hindi naman kailangan yan. Ginoong Hanslick, simula pa, hindi ka nakipagtulungan. Nalulungkot akong naging mahirap ako sa'yo. Siguro dapat tinangka kong yakapin siya. Hindi ko maintindihan bakit ka mahirap kausap. Dahil sa mga lalaking yon, lalo na sa tumawag, yung mga pulis itinapon ang inumin niya sa akin. Sige. Sinabi ko sa'yo na pupunta tayo sa harap para mag-usap tungkol sa pag-ayos. Naging mahirap kang kausap ng walang dahilan. Hindi naman ako naging mahirap kausap hanggang dumaan ang lalaking ito sa parke. Lumiko ka pa kaliwa, sundan ng daan, makikita mo siya. Ano ba pinagkaiba at ginagawa ko? Ang hirap naman. Nakuha ko na. Kailangan mo pa ba kaming 5 kung kukuha ka ng kustodya? Hindi. Oo. Magdala ng 5. Magdala kayo ng 5. Malaki ako. Ibig kong sabihin, pinapahirap mo lang ito ng higit sa kinakailangan. Siya ang nagsimula nito. Sasama ka ba sa amin sa harap? Magsusorry ba siya? Hindi po ma'am, sasamahan mo ba kami papunta sa harap? Pwede ba naming subukan kung magsusorry siya? Sige, subukan natin. Gagawin ko ang lahat araw-araw. Sige, pwede ka bang sumama sa amin papunta sa harap? Kung magsusorry ang lalaking ito, sasama ka ba sa amin papunta sa harap, ma'am? Kung magsusorry ka. Ay, salamat sa Diyos at nandito ka. Salamat sa Diyos at nandito siya. Habang papunta kami sa harap, bigla siyang tumalon sa akin at kay Hobble. Kaya hindi pa siya nananadyak. Hindi pa talaga siya. Hindi pa talaga siya gumawa ng kahit ano, Diyos ko. Aray! Aray, sige na, lalabas na siya. Diyos ko. O sige pare. Oo, pasensya na. Ginoong 3 pulis, pwede po ba kitang makausap, Ginoong 3 pulis? Ginong 3 pulis. Nandito lang ako. Pwede ba kitang makita? Nandito lang ako. Pwede ba kitang makita? Hindi, abala ako. Pwede ba kitang makita pagkatapos mo? Pwede kang makipag-usap sa akin.
Ang dahilan kung bakit hindi ako tumatayo at lumalapit sa harap ngayon ay dahil gusto ko ng paghingi ng tawad mula kay Professor. Walang tamang proseso. Anong meron? Gumulong siya sa kanyang tagiliran at sa tingin ko ako ang dahilan ng lahat. Kaya mo ba hawakan binti niya o hindi? Hindi, masakit ito. Masakit sa pulso ko. Tingnan mo sa kilikili niya. Ano yon? Hawakan mo. Pwede mo bang pakinggan kahit isa sa sinabi ko? Kaya mo bang hawakan ng binti niya? Oo. Iguguhit mo ang mga binti ko dito. Ibig sabihin, hindi mo ako pakikinggan kung paano tumanggi ang lalaking ito sa kanan ko na magsabi ng kahit ano. Oh, baka makinig ka sa akin. Kaya itong lalaki sa kanan ko, nilapitan ko siya. Alam kong siya iyon. Oh, may bigote ka pala. Dapat alam ko na. Mabagal siya. Oh. Ano siya? Gagawin ko rin. Sandali lang. Maglalakad ako. Sinabi ko na maglalakad ako ng 9 na beses. Sinabi ko na maglalakad ako. Ilagay ulit natin siya. Tigil. Bakit mo ginagawa ito? Sabi ko gagawin ko. Nagsimula kang manipa. Kasi ayaw mo akong ibaba. Masakit guys. Ano bang gusto mo sa akin? Sinubukan namin ito sa track. Sige, subukan natin ulit. Hindi. Hindi. Sinubukan niyang sumipa kaya hindi siya makakasakay sa pakiusap, makinig ka. Pakiusap, makinig ka. Nagpatuloy ang mga pulis sa pagbubuhat kay Laura papunta sa patrol car. Pero hindi nagtagal ay napunta na naman siya sa lupa. Bukas pa ang test camera ninyo? Oo, nire-record namin lahat ng galaw mo. Kailangan ko bang ibigay ang pangalan ko na walang dahilan? Oo. Oo, kailangan mo. Handa na isa, dalawa. 3, 2, 3. Diyos ko, ang sakit niyo sobra. Ang kailangan mo lang gawin ay maglakad. Sumang-ayon akong maglakad. Pumayag akong maglakad. Sumasang-ayon ako. Hindi yun totoo. Hindi talaga yun totoo. Wala na ang mga kamay ko. Diyos ko. Sa wakas, nakarating sina Laura at ang mga pulis sa patrol car, ngunit hindi rin pinadali ng suspect ang situation. Tatayo ka ba? Kung tatayo ka, baka tanggalin ko yon. Kaya ilabas na natin ito. Bakit ako maniniwala sa kahit anong sabihin mo? Sige, gusto mo bang subukan tumayo? Nagtiwala ako sa'yo at sinubukan kitang kausapin pero di mo ako pinakinggan. Hindi pa nabanggit sa akin ang Miranda rights ko. Inaresto ba ako? Oo, inaaresto ka na ngayon, dati hindi pa. Bakit ako inaaresto ngayon? Sa ngayon, dahil sa paglaban. Ano, lumalaban? Malamang may darating pang ibang kaso. Sige, tara na. Baka may iba pang kaso, dapat ba akong matakot? Umupo ka sa loob ng kotse. Kapitan Hustisya, pakiusap. Umupo ka sa loob ng kotse. Bakit niya ito ginagawa? Handa ka na ba? Pwede ka bang umupo? Isa, dalawa, tatlo. Gusto mo bang umupo ng tuwid? Oo, lumayo ka lang. Hindi ito, wala akong kinalaman dito. Aray, Aray, hindi mo dapat baluktutin ng mali ang balakang ko. Ibig kong sabihin, Wala namang dahilan para gawin ito. mas masahol pa kaysa sa #America. Isa ito sa 2 kong paboritong bansa kung tapat ako. Sige. Ano yung isa pa? Sandali, hindi. Ano yung isa pa? Isa pa, Zimbabwe. Maraming potential pero para sa akin, mahina pamumuno nila. Opinion ko lang yun ha, panloob ko lang. Salamat sa tulong mo. Sige. Nasa loob na ng patrol car si Laura habang kinakausap ng mga pulis ang mga saksi. Pakiusap? Ano ang sinabi niya? Hindi ko nga pinapakinggan. Matagal na itong nangyayari. Pero may kinalaman daw sa Trump na sombrero mo. Oh, Trump. Yung Trump na yon. Sige, Trump araw-araw. Oh, si Trump daw ang may kasalanan kung bakit nahulog yung dahon sa puno. Sige, daldal pa siya. Gets na. Sige, malinaw. Pinalayas niya siya. Hindi siya matalinong puti. Sinusubukan ko lang siyang baliwalain kahit sigaw siya ng sigaw at pilit akong kinakausap para makuha ang atensyon ko. Binabaliwala ko lang siya, kaya tumakbo siya papasok sa gate.
Nakita ko siyang tumatakbo, papalapit, kaya tumakbo ako para pigilan siyang pumasok sa kabilang gate. Ayokong magkakomprontasyon, lalo na dahil lang sa maliit na pelikulang ito. Akala mo pupunta siya para gawin ang gusto mo. Sige. Hindi siya papalapit na parang kunwari ay Vietcong na tumatakbo papunta sa akin. Sige. Kaya pumunta siya sa bakod para magpalamig. Binuhusan ko siya ng kaunting tubig, trip lang. Kaya isinara ko ang gate. Well, hindi naman nilock pero isinara. Inilapat ko yung lever. Bumalik ako, lumipad siya rito at inihagis ang lata ng coke sa akin. Tinulak niya ako. At tinamaan ka lang ng lata. Oo, Saan kanya tinamaan? sa likod ng ulo. Kaya napalingon ako ng ganito na siyang nagpasakit sa akin. Halos gumanti na ako sa kanya. Pero hindi ko ginawa. Sige, kaya tumaas ang pression ko at lahat ng bagay. Naglalakad siya habang kayo ay nakaupo lang. Sige. Nakita niya yon kaya siya nagalit. Sige. Tapos nagtanong siya tungkol sa Alam mo, Trump at nagdesisyon siya, bakit mo pa rin sinusuportahan si Trump? Sa palagay ko maganda ang gawa niya. Yan ang sinabi niya at nagsimula na siyang magwala. At kinuha niya ito at ibinuhos ang malamig na soda sa kanya. Ginawa niya talaga. Ginawa niya yung boyfriend. At wala siyang ginawa. Ano ang problema? Normal ba ugali niya? Hindi. Ang original na issue ay simpleng tanong lang sa mga tao doon. Siya ay medyo masigasig siya tungkol kay Trump at lahat ng yon. Tinanong niya sila kung bakit nila patuloy siyang sinusuportahan. At pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw. Inihagis niya ang kanyang inumin sa amin at pagkatapos ay nagsimula na ring sumigaw si ate. Lumapit siya doon at alam mo na parang binangga siya ng kaunti ni kuya at pagkatapos ay lalo pang lumakas ang sigaw niya. Yung mas malaking lalaki ang tumawag ng pulis tapos umalis na siya at umupo na lang siya. May mga tanong ba kayo? May mangyayari ba dahil sinaktan niya siya? Siya talaga ang agresor dito, may mga saksi pa. Dapat sarili na lang niyang buhay ang inasikaso niya. Hindi ko rin alam kung gaano kakalapit sa kanya. Hindi ko sasabihin sa'yo kung ano ang pwede mong gawin. Pwede mo siyang hilahin pabalik o sabihan siyang tumigil na. Ewan ko kung ano man yon. pero ayokong makialam sa inyo. Oo, matalino ka. Pero hindi ako sigurado kung kaya mong gawin ang tamang desisyon para sa kanya. Lumapit siya at mabilis na inayos. Maniwala ka. Yun lang talaga yun. Pero nasa kanya na yun. Sunod, balikan natin si Laura sa likod ng patrol car habang nagsasalita pa siya. Hindi ko dapat pagtawanan, tama ba? Kailangan mong gawin? Kita mo, hindi ako masama. Ako lang, Walang nagsabing ako nga. Mahirap din ito. Ano ang pag-uusapan ninyo? Hay, naalala mo ba si Bernie? oo, naalala ko. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo pero ang bastos ng kaibigan mo. Bakit ka naging bastos sa akin? Mabait naman ako sa'yo. Nilapitan pa kita at sinabi kung bakit kami nakikipag-usap sa'yo. Sabi ko, tara sa harap para mag-usap. At hindi mo ginawa. Tapos bigla kang humiga sa sahig. Sige, pero gusto kitang kausapin tungkol sa nangyari. Sige, pero bago ako may gawin kasi, Masakit talaga ang balikat ko. sige, baka mas sumakit pa yan bukas. Hindi mo naman natamaan yung kabila kong balikat. Pakiusap. Ito rin ba? Sa totoo lang, baka buong katawan ko na hinila nila ako kung saan-saan. O, pati mga binti mo nakuha ko na rin. Lahat ng binti ko, nakuha mo ba yung pang-5 at pang-6? Oo. Ayos lang, dahil may posas ka sa likod ng kotse, babasahin ko ang mga karapatan mo. Ikaw ang magdedesisyon kung makikipag-usap ka o hindi. Sumang-ayon si Laura na kausapin ng pulis bago ilahad ang kanyang panig. Pwede mo bang sabihin kung anong nangyayari? Bakit nangyayari lahat ito? Pakilinaw ng tanong mo. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit ka, sabihin mo kung anong nangyari sa ginoong naka-Trump na sombrero. Nagkaroon ng alitan sa pagitan naming dalawa. Kailangan ko silang kausapin. Kasing sama rin niya ako sa kanya. Sige, mag-focus tayo ngayon. Ano nangyari ngayong araw? Ngayon, yung kaibigan niya na nakausap ko na ng maayos, tinanong ko, pwede ko ba kayong tanungin kung bakit sinusuportahan niyo pa rin si Trump? At isa sa kanila, yung kausap ko, nagsimula nang sumagot sa akin, pero si Trump hat biglang nagwala, sumigaw, nagmura. Nagwawala siya, akala ko aalis kaya kakausapin ko kaibigan niya. Pero hindi pala, lalapit pala siya para ibuhos inumin niya sa akin. Hindi kami magkasundo. Sabi niya, Pupunta ako sa Boulevard Walmart para magpahinga mula sa pagnanakaw. at umakyat ako sa ibabaw ng... Nagsimula akong kumuha ng tubig.
Paano naman yung nangyari sa inumin na hawak ko? Una niyang ibinato sa akin ang inumin niya. Sige. Seryoso? At pagkatapos, Ininom ko ulit ang inumin ko. Siya ang nauna. itinapon mo ba o binuhos lang? Di ko maintindihan ang tanong. Sige, kailangan mo bang ipakita ko ulit sa'yo ganito ang pagtapon? Tinapon mo ba ng ganito or ibinuhos mo ng ganito? O hindi ba? Ibinuhos ko ang inumin ko sa'yo. Ibinuhos mo ang inumin mo sa kanya. Ibinato niya ang inumin niya sa akin. Sige, kaya ibinuhos mo ang inumin mo sa kanya tapos anong nangyari? At ngayon, nandito na ako. Ikaw ba? Nasabi ko na sa'yo ang nangyari. Sige, ngayon, umiinom ka ba ng gamot ngayon? Sinabi ko na to sa inyo at natutuwa ako na nandito siya. Ikaw ay inaaresto dahil sa pananakit sa isang tao na mahigit 65 taong gulang at pati na rin sa paglaban sa isang pulis. Hayaan mo akong tapusin. Kakasuhan ka rin ng pananakit sa alagad ng batas. Nang dadalhin ka namin, tumalon ka sa akin kaya nadapa ako at nasugatan ng tuhod ko. Ayos ka lang ba? Sige. May mga tanong ba kayo? Meron ako. Ano tanong mo bago ko isara ang pinto? Makakasuhan ba siya ng pananakit dahil itinapon niya ang inumin sa akin? Hindi siya makakasuhan. Nursing assistant ako. Dati wala akong kaso pero ngayon meron na. Natatakot ako para sa mundo. Takot ako para sa mundo. Si Laura ay dinala sa kulungan at inaresto dahil sa pananakit sa isang taong 65 taong gulang o mas matanda pa, pagtutol sa isang opisyal ng walang karahasan at pananakit sa isang alagad ng batas. Ayon sa online na tala, ang 33 anyos ay hindi umamin o itinanggi sa kaso, ngunit hindi itinuloy ng hukom ang paghatol. Pinagbayad si Laura ng gastos sa korte, multa at iba pang bayarin. Pwede ko bang malaman ang aking huling destinasyon? Kulungan. Salamat. Walang anuman. Gusto ko ito, kulungan ito. Kaya mo bang maramdaman ang tibok ng pulso ko? May kakayahan ka ba nito? Dahil magiging kamangha-mangha yun. Dinadala nyo ba sa kulungan lahat ng nagbubuhos ng tubig sa tao? Pwede ko bang malaman ang estadistika tungkol doon? Alas 9:30 ng umaga sa Champaign, Illinois, kung saan may isang babae na malapit ng gumawa ng ingay. Pulis ng Champaign. Hello, ikaw ba si Janice? Ako si opisyal ng Clarksville Police ng Champaign. Kaya ako nandito, kilala mo ba ang isang taong ang pangalan ay? Sabi niya, ilang Sabado na raw ang lumipas kaya nung Setyembre 14 pumasok ka sa tindahan at binuhusan mo siya ng tubig. Naalala mo ba yon? Bakit kayo narito tungkol doon? Nandito lang ako para kausapin ka tungkol doon. Sige, normal lang ito at pulis naman ang humahawak. Ginawa mo ba yun para sa tubig o dahil sa binuhos mong tubig sa akin noon? Kinilala ng pulisya ang suspect na si Chanjaya Weldon, 39 na umano'y nagtapon ng inumin sa isang lalaki ilang araw bago ito. Balikan natin at alamin paano siya napunta rito. Ligtas na ako at umalis na. Alam ko namang sinabi nila sa'yo ang nangyari. Kailangan mo pa ba ng paliwanag? Gusto mo ba? Alam ko na ang kwento sa likod nito. Nakapag-usap tayo sa telepono ng halos 1 oras isang araw. Oo, kaya alam ko ang pangalan ng 2 tao na nasa tindahan kasi ako lang at 2 customer. Nasa likod ako, nililinis ko yung mesa na nabenta ko kasi may kukuha mamaya. Sabi nila ayaw nilang magpunta sa korte pero sasagutin nila lahat ng tanong. May notice siya ng pagbabawal dito.
May petsa siya sa korte sa ika-15 dahil sa pag-spray paint sa ari-arian ko. Officer Moses, M-O-S-E-S. May litrato rin ako niyan. Oo. Astig talaga si Moses at tinutukan niya ito at napakilos niya si babae na aminin ang ginawa niyang kriminal na paninira ng ari-arian at sinabi niya, may petsa ka na sa korte. Pumunta siya at sinabi sa akin kaagad pagkatapos niyang gawin iyon kay babae. Kaya inaakala ko na sinabi lang niya na may kaso na si babae at may petsa na siya sa korte. Kaya inaakala ko na ginawa niya iyon. Pero nandun talaga ako mismo sa may pasukan na iyon nung Nakita ko siyang lumalapit sa akin. dumaan lang ako sa tabi niya kasi gusto ko siyang palabasin sa tindahan. Galit siya, baka sigawan ako, kaya sumunod ka. Naglakad ako ng mga 2 o 3 hakbang, umabot ako sa tapat niya at bigla niyang inihagis yung inumin sa akin. Ayos lang ako. Hindi naman ako parang, ay tingnan mo yung mga napkin ko. Pero siya, hawak ko pa yon. Para lang makita ang itsura mong nabuhusan. Oo, pinicturan ako ng 2 to. Katapos ko mag-mop, may napansin akong maliliit na pulang tuldok sa halaman habang naglilinis. Nakakakuha siya ng konti sa kuryente ko. Malinis na lahat yon. Sinasabi ko lang to sa inyo kasi medyo nainis ako. At maliit na bagay lang naman to kung tawagin man niyang pananakit o kung ano paman. Gusto ko lang gawin kung ano ang dapat. Ibig kong sabihin pananakit yon, naghagis siya. Sinabi ng lalaki sa pulis na hindi ito ang unang beses na nagkaalitan sila ni Chanjaya at maghahain siya ng kaso laban sa 39 anyos. Batay sa ulat, ilang araw na hinanap ng pulis si Chanjaya hanggang sa natagpuan siya sa bahay niya kung saan magpapatuloy ang kwento. Sige, lumabas ka na rito. Arestuin ka na namin. Hindi. Hindi. Tigil. Hindi. Tigil. Ano? Ilagay mo ang kamay mo sa likod. Hindi talaga ito tama. Inaresto kita dahil sa pananakit. Sige, Diyos ko. Hindi naman ako nanlaban kaya kailangan mong suntukin ang ilong niya. Hindi ko gagawin yan. Hindi talaga. Hindi ko gagawin to. Nakakatawa na to. Gusto mo bang kasuhan ng paglaban? Wala akong pakialam. Nakakatawa na. Inatake niya ako pero walang gumawa o tumulong. Diyos ko. Kaya naman, tama na. Sige. Hindi nag-ingat sa kaliwa. Umalis ka sa akin. Putang ina. Aubrey, tigil. Hindi naman kayo kulang sa ginawang pinsala. Ituloy mo lang. Tara na. Ang galing. Ginamit ko ang kamay kong ito para makuha yon. Bitawan mo ang buhok ko. Anong problema niyo mga tao? Ay, nakakainis na hangin. Hindi ito. Ayos lang ako. Tigil. Hindi. Bigyan mo pa niya ng isa pa. Huwag mong saktan ng sakong ko. Sumpa ko sa Diyos, napaka-illegal nito. Nagbibiro ka ba sa akin? Dahil lang sa pagbato ng isang baso ng tubig sa isang tao. Sobrang nakakabaliw ito. Ikaw! Oh! Grabe ang mga daliri ko. Hindi. Hindi. Kalokohan ba ito? Kayo mga kaibigan? Mga sirang ulo. Diyos ko! Nasasaktan mo ako, bitawan mo ako. Huwag kang pumalag. Dahil sa pagbato ng isang baso ng tubig. At ako tinamaan ako sa singit. Oo, kasi inaatake mo na ako ngayon. Lahat sila tinuturo ako. At ako pa ang makukulong. Ang galing talaga nito. Mahal ko ang buhay ko. Mahal ko ang komunidad na ito. Ang gagaling niyo sa trabaho niyo. Malaya kang lumipat. Oo, lilipat ako. Huwag mag-alala. Sige, gawin na natin ito. Inilalakad ng mga pulis ang pinaghihinalaang nagbuhos ng tubig sa patrol car na hindi mukhang masaya.
Hoy, tinitingnan lang kita. Makipag-cooperate ka lang. Gagamitin ko ang likod ng kamay ko para maghanap sa bra mo. Sige. Wala nga akong bra. Sige, hindi ka naman pilay. Lumayo ka sa akin. Ayos ka lang ba? Oo. Ako ang may control dito. Mapapabali yata ang pulsuhan ko. Ayos lang ang pulsuhan mo. Hindi naman. Paano mo malalaman ang nararamdaman ng pulsuhan ko? Ramdam mo ba talaga ang nararamdaman ko? May kakayahan ka ba na gawin yon? Dahil ka mangha-mangha yon lahat. Tama. Sige. Sige, gusto mo bang umupo? Pero una, mas madali mo nang hukayin. Oh, ilagay mo ang mga paa mo. Ilagay mo ang mga paa mo. Hindi ko maigalaw ang mga bukong-bukong ko. Frank! Dinadala niyo ba sa kulungan lahat ng nagbubuhos ng tubig sa tao? Pwede ko bang makita ang estadistika niyan? Hindi naman. Pwede ko makita daliri mo? Hindi ko narinig ang sinasabi mo habang nasa daan tayo. Pwede po bang humingi ng sarhento? Sige, magaling. Ligtas na nasa loob ng patrol car si Sean Jaya. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang pulis para basahan ng Miranda rights ang suspect. Tingnan natin kung paano mangyayari iyon. Eto na. Salamat. Magiging maganda ito. Oo. Salamat. Oo. Salamat. Ano yan? Ito ang gamit ko. Pwede ba kitang kausap? I-charge mo sombrero mo. Sam, isang post lang ito sa YouTube. May tanong ka ba para sa akin? Makikipag-usap ka ba sa akin? Oo. Pasensya na. Ang trabaho ko dito. Unang partido kung ikaw. Kung kaya mo silang ilagay doon, sorry. Double-sided ang mga susi kaya bawasan mo ang mission palette. At panatilihing flexible ang mga aspin na yan. Ngayon, kayanin mo na ang mas mataas na pera. Hindi naman talaga ito sa pagkakataong ito. Hindi lang ito ang pagkakataon para sundan. Kailangan lang ng kaunting dagdag na pagsisikap para mapabilis ang mga bagay-bagay. Palagi silang tumututol at umiikot din. Kaya ilalabas ko sila. Nasasaktan ka ba kahit kaunti? Oo, hindi ba? Pasensya na. Gagawin mo pa rin kung ano man ang gusto mong gawin. Wala akong magagawa o masabi. Walang halaga ang lahat ng yon. Wala ring saysay ang lahat ng yon. Kaya gawin mo na lang ang gusto mo. Makukulong ka ngayon pero gusto ko lang siguraduhin na maaalagaan ng anak mo o may mga pasaporte kayo. Paano mo itutulak? Hindi ko alam. Kung nandun siya, pupunta siya. Magpapakita ng pagtutol na parang hindi siya nandun. Huminga ng malalim, aayusin ko ang kamay mo. Bahala ka na sa kamay ko. Ayos ka lang. Ayos ba? Huwag mo akong hawakan. Tigilan mo na ang paghawak sa akin. Tigilan mo na ang paghawak sa akin. Ayoko nang may humahawak sa akin. Pasensya na. Pasensya na. Ilang beses na kayong lumutang sa tubig para maglibing? Ilan? Ilan ang daliri? Di ko naman sinabing Amerika ito. Gusto kong malaman. Nabuo ako mula sa mga taong nagbubuhos ng tubig sa mag-asawa. Hindi pinalago ko ang mga numero. May telepono ka, hindi ba? May computer ka, hindi ba? Talagang mahalaga yan. Oo, talagang mahalaga kasi nandun ako sa sitwasyong yun ngayon. Matapos akong sakta ng isang tao,
Isa pa ang tirahan ay may seguridad. Walang mga ilaw sa anggulo na pupuntahan. Ayos. Aayusin ko yan. Pwede na kayong sumama sa kanya. Ayan na. May susi ka ba para maisara ang bahay mo? Hawakan ng bintana, paalisin siya. Ibaba ang bintana at umalis na, paalisin siya. Meg, 49 ako at pupunta sa Arctic County kasama ang 75 anyos na babae. Dinala na ng pulis si Sean Jaya papunta sa kulungan. Dumating sila matapos ang ilang sandali. 4,700 at 23 county ending mileage 8.7. Meron akong isang babaeng awaw at siya ay palaban. Sabi mo dalawa ang mga palaban. Isa lang. Oh, sige pasok ka na. Kailangan pa natin ng dagdag na pulis sa labas. Nakuha mo siya. Ayos lang. Sunod, inihanda ng mga pulis si Sean Jaya para dalhin sa kulungan. Tulad ng inaasahan, naging magulo ito. Oh, hinihintay nila tayo. Una ito para sa akin. Anong meron dito? Huwag mong alalahanin ang gabi ng bulsa ni Spider-Man. Kakausapin kita. Uy, anong nangyayari? Hindi. Hindi. Anong nangyayari? Bakit ka nasa taas? Nagsalita siya ng Ingles. Ano yun sa loob? Ano yan dyan? Magseryoso tayo. Seryoso. Ngayon ayaw mo na ng iba pa. Nandito kami para tumulong, hindi manakit. Alam kong excited ka. Hahayaan kitang ilabas ang mga paa mo. Matulungan ka na agad. Hindi ito dahil sa hindi pa natutukoy na sakit, kundi dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa buhay mo. Ano ang singil mo? Magbat. Sige. Magbat, oo. Tapos nilalabanan nila ang baterya. Ang baterya ang orihinal at pagkatapos ay naging agresibo. Sige, wag na nating palalain. Dadami lang kaso mo. Kailangan ko lang ang pakikipagtulungan mo. Ayos ba? Kaya ilabas na natin ang mga paa mo. Pasensya na. Halika na. Pasensya na. Pumasok na tayo bago pa nila tayo ikulong.
Simulan dito para makuha nila ang impormasyon. Janice ang tawag sa kanya pero Chongya ang tunay niyang pangalan. Sanjaya pero bumabalik siya sa loob. Naaresto si Sean Jaya dahil sa simpleng at matinding pananakit pati pagtutol sa pag-aresto. Inaasahang babalik sa korte ang 39 anyos ngayong taglamig. May lisensya ka ba sa istasyon? Wala ako. Kita mo, wala. Alis na ako. Huwag mong ulitin ang paghawak ng tasa ng ganyan. Bro, ilabas mo sila. Katapos lang ng 4 p.m. sa Miami-Dade County, Florida, kung saan malapit nang makulong ang babaeng nabangga ang sasakyan. Naka-on din ang ibang mga ilaw sa istasyon. Hindi ko alam. Asilo. Political. Hindi ko alam ibig sabihin yan. Asilo. Hindi. Proseso. Lisensya mo. Proseso ko ng asilo. Nasa proseso ako ng asilo. Hindi alam kung bakit ka nasa harap ko, pero kailangan ko ng lisensya ng drugger. Hindi mga ticket ng lisensya. Hindi ako nag-aasilo. Hindi ko nabangga kotse ko. Hindi mo nabangga kasi nabangga kotse ko. Ano? Bakit ako? Gusto niya ang susi ng kotse ko. Hindi ako marunong mag-Espanyol. Hindi ko alam kung bakit sinasabi mo pa rin sa akin. I am sorry. Hindi pa. Panoorin kang gawin ng ano? Oo, nabangga mo yung kotse. Kinilala ng pulisya ang babaeng nakikita dito bilang si Karen Monroe de Leon, 25 taong gulang na hindi nakakatulong sa reputasyon ng kanyang pangalan. Nagasgasan mo yung kotse. Ikaw, sandali lang. Dito ba galing? Hindi ganun yon. Ang solusyon, hindi. Susubukan ni Karen na makalusot sa sitwasyon bago siya gumawa ng hakbang na hindi nagustuhan ng mga pulis. Alis na ako dito, mga Bakit kailangan ko pang kumuha ng ganyan, bro? Ibigay mo na yan. Sige, tuloy mo lang. Titirahin kita ng taser. Sige, tuloy mo lang. Anong ginagawa mo? Ano ang minamaneho mo? Anong ginagawa mo? Hindi mo ako pwedeng arestuhin. Yan ay illegal. 33 unit ang nagsimula sa mesa. Hindi nila ako pwedeng arestuhin. Willing ito. Sige, sandali lang. Kailangan mong maging ligtas. Gagawin ko na. Tingnan mo kung kaya mo akong hawakan sa paligid. Ayos lang. Hindi mo magagawa ito. Hindi makakapunta. Makinig! Mag-relax ka lang. Sige, nandito kami para tulungan ka. Sige. Mag-relax ka lang. Ayos lang. Nandito kami para tulungan ka. Sige, anong pangalan mo? Anong pangalan mo, Iha? Anong pangalan mo? Halika na. Relax lang, di ka namin tasirin o iba pa. Sige. Kaya ibigay mo na lang ang kamay mo sa amin. Ayos ba? Ayos, naiintindihan mo ba ako?
Naiintindihan mo ba ako? Nagsasalita ka ba ng Ingles o Kastila? Eto. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Official Colon, okay? Iabot mo lang ang kamay mo. Ayos lang. Iabot mo ang kamay mo para hindi ka namin kailangan tasirin, okay? Sandali lang, ayos lang. Sige, ayos lang. Nandito kami para tulungan ka, okay? Ano ang unang pangalan mo? Ano ang unang pangalan mo? Tingnan ko muna siya dito. Sige, ano ang pangalan mo? Ano pangalan mo, Karen? Mag-ingat. Sige ba? Hindi, walang problema. Hindi masyado, Muza. Tama at kamatis. Hindi. Sige, pakiusap. Pakiusap. Senyorita, abutin mo ang kamay niya. Paparating na ako. Paparating na ako, ayokong umalis. Iabot mo sa akin ang kamay mo ngayon na. Huwag mo na akong pilitin, gagawin ko na. Senyorita. Iabot mo ang kamay mo. Hindi. Sige. Mag-relax ka. Okay? Mag-relax ka, ayos ba? Karen, ayos lang. Sige. Narinig mo yun, paalam. Paalam. Hindi, hayaan mo silang lahat. Karen Algo. Karen Avoga. Huwag mo akong hawakan. May abogado ako. Salamat. Sa wakas, napusasan ng pulis si Karen matapos umano niyang itulak ang isang opisyal. Suriin siya kung may dala siyang armas at hawakan ng kanyang kamay. Sige, ayan na. Nasa likod lang ni Wiseman ang kotse. Yung pangalawa. Ikaw ay illegal? Dahil wala naman akong ginawang kahit ano. Ilalagay ko kayo sa internet kaya kailangan ko nang umalis ngayon. Naisip ko lang. Yan ang sinasabi ko, ilalagay ko kayo sa kakaisip ko lang. Pwede sanang 15. Ika-87 kalye Hilagang ika-20 Avenida. Hilagang Silangan, ika-87 kalye Hilagang Time Avenida. Yan ang ibig sabihin nito. Sumakay ka na. Ibaba mo siya, bilis. Suriin mo siya bago siya pumasok. Ibig kong sabihin bukod sa bulsa sa kanan. Sinasabi ko sa kanya na iparating sa'yo ang tungkol sa parke sa sahig. Sakay na. Ibaba mo siya ngayon, Nakita mo yon, tama. Mukhang sinipa ni Karen ang pulis kaya nadagdagan pa ang kaso niya. Pagkatapos siyang mailagay sa patrol car, may nakakabahalang natuklasan ang mga pulis. Pinapag ko siya sa abot ng aking makakaya. Meron siyang kung ano dito, wala akong magawa. Naitayo ko na, tama. Paalam, sige. Tama. Ilalagay kita sa iyong Clemson. Ako rin ay magiging top 3 sa paningin mo. Ayos at mahigpit. Maglalagay ako ng top 3. Ipakikita ko ang siyam, i-verify ko ID mo, titingnan ko. Yeah. Ilipat mo yan. Nasa ibabaw ako ng kotse. 3 na lang ang natira sa'yo. Kailangan ko ng upuan. Opo, ma'am. Isang lalaking itim. Isang lalaking puti at itim. Isa ang nakasuot ng asul na damit. Tama yan. Nakakita ang pulis ng tila malaking kutsilyo sa kusina na nakatago sa ilalim ng upuan ng driver. Hindi lang yon. Ayon sa pulis, may mga kutsilyo at 2 walang lamang bote ng alak sa kotse ng suspect. Ayon sa ulat, sinabi ni Karen sa pulis na ang nagawa lang niya ay uminom ng beer at magbigay ng banayad na tapik sa kotse at pulis. Nakarating na ako rito. Nasa labas siya ng kotse, kausap si Wiseman at sumisigaw sa Espanyol. Pagkatapos, sumigaw din siya sa akin sa Espanyol. Pumasok siya sa loob para patayin ang makina ng kotse. Nagsimula siyang tumakbo papunta rito, tinutulak siya at hinihila palabas ng kotse.
Nang umiwas siya, bigla siyang umikot ng balakang kita sa body cam. Nilabas ko ang posas at inaresto ko siya sa harap ng pinsan niya. Si Karen ay dinala sa kulungan at kinasuhan ng DUI, pagtutol sa pag-aresto, pananakit sa pulis, pabaya sa pagmamaneho at walang wastong lisensya. Batay sa record ng korte, hindi siya umamin at inaasahang babalik ngayong Taglagas. Ililipat ko ang kotse. Nakapatay ko lang nito. Pero hindi ko alam kung nasa ng susi. Hindi mo alam kung nasa ng susi. Hindi. Maulap ang araw dito sa Florida Keys, kung saan naabutan ng mga pulis ang isang babae na mukhang hindi masyadong nasa magandang mood. Hello, pasensya. Para saan? Ayos ka lang ba? Sige, may tawag kaming natanggap na nahihirapan kang manatili sa linya habang nagmamaneho. Napansin kong binuksan mo ang signal light mo pero natagalan kang magdesisyon kung saan pupunta. Pagkaliwa mo, malapad ang liko mo. Ayos ka lang ba? Sigurado ka ba? Sige, may lisensya, rehistro at insurance ka ba? Ang babaeng ito ay pinahinto matapos i-report ng mga tumawag dahil sa hindi maayos niyang pagmamaneho. Sa totoo lang, hindi naman talaga. Sinundan lang kita dahil nakatanggap kami ng tawag tungkol sa pagmamaneho mo. At sinasabi ng mga tao, mula pa sa 100-mile marker, tumatawag sila tungkol sa isang pulang sasakyan. Oo. At kaya nung pumarada ka dito, gumawa ka ng isang Hindi ko gagawin yun. Anong hindi mo gagawin? Hindi. Ilagay mo sa park ang kotse mo. Ilagay mo sa park ang kotse mo. Kotse at park ngayon. Bakit? Ma'am, ilagay niyo po ang kotse niyo sa park. Lumabas po kayo ng buo at iparada ang kotse. Lumabas po kayo ng sasakyan para sa akin. Muntik na kayong umalis habang kausap ko, kaya opisyal na kayong pinipigilan. Pakiusap, lumabas po ng sasakyan. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Lumabas ka. Hindi. Hindi. Kaya alin man. Makinig ka, lumabas ka ng sasakyan. Inuutusan kitang lumabas ng sasakyan sa ilalim ng batas. Gusto ko bang i-record ang lahat? Nagre-record din kami. Nagre-record kami. Nagre-record kami. Kailangan kong i-record lahat. Sige, ayos lang. Pero kailangan mong bumaba. Lumabas ka para lang ito sa recording. Hindi, una, bumaba ka muna ng sasakyan. Tapos nag-record ka. Ma'am? Heto. Hindi. O sige, ikaw rin naman talaga ba? Oo. Talaga ba? Oo, binigyan ka na namin ng legal na utos na lumabas ng sasakyan pero tumanggi ka. At sinasabi ko sa'yo na lumabas ka ng sasakyan ngayon din. Pinapalabas niya ako ng sasakyan ngayon. Oo, bakit? Dahil nagsasagawa ako ng investigasyon tungkol sa DUI. Yun ang dahilan. Seryoso? Seryoso. Hindi kami nagbibiro. Kinilala ng mga deputy ang babae bilang si Deborah Odom, 60 na napiling magbahagi ng mensahe sa kanyang mga tagasunod. Ngayon narito tayo. Meron akong Cancer sa suso. kakatapos ko lang ng aking Ikatlong gamutan para sa cancer sa suso. at pinigilan ako ng mga taong ito. Sige. Kaya, sa tingin mo ba ay astig yun? Sa totoo lang, may mga tumawag na nag-aalala sa pagmamaneho mo dahil muntik mo na silang mabangga. Naiintindihan ko. Sige, ang susunod kong tanong sa'yo ay, base sa katotohanan na dahil naamoy ko ang alak sa iyong hininga, Sige. nanginginig ka habang nakatayo ka. Tatanungin kita kung papayag kang sumailalim sa ilang pagsubok para sa kalinawan ng isip. Siyempre papayag ako, sige. Pero Kakatalo ko lang. anong natalo mo? May kinalaman ito sa mga taga-subaybay ko. Tinangka ng mga deputy ng Monroe County Sheriff na ipa-field sobriety test si Deborah pero may iba siyang plano. Bakit hindi na lang natin tawagan si Rick at kausapin siya? Tara, kausapin na lang natin siya. Pakiusap. Hindi ko maintindihan paano ka matutulungan ng hepe ng pulis dito. Matagal ko na siyang kilala, mga 10 taon na. At parang alam niya na hindi ako malayo. Eh, tinawag ka naman niyang ganon. Hindi rin namin iniisip yun. Halika dito tayo. Hindi ako makatulog ngayon. At tara lang, alis na siya.
Pakiusap, i-record mo lang. Gusto ko lang tumawag. Sige, patayin mo ang kotse mo at makinig ka. Kailangan naming kunin ito mula sa'yo. So ayaw na ba nating gawin ang mga natitirang ehersisyo? Hindi. Kung gano'n, tapusin na natin sila, tapusin na natin. Mahal ko kayo. Parang ayoko may mangyari. Ayoko rin naman mapunta sa ganitong sitwasyon. Sige, hindi ko rin alam. Pakiusap, ibaba na ang telepono. Gusto kong i-record kayong lahat. Nagre-record kami. Kumikilos siya na parang ayaw niya, parang nakuha niya ang akin. Alam kong hindi ka nakinig. Sige, nasa iyo ang lisensya ko. Oo. Oh, heto na tayo. Dahil tinangkang kunin ng suspect ang lisensya mula sa pulis, agad siyang naposasan. Tingnan natin ang mangyayari sa kanya. Hindi. Dahil hindi ito magiging maganda para sa'yo. Nagbibiro ka ba? Hindi ka namin binibiro. Ibalik mo ang telepono ko. Pwede mo bang sabihin sa kanila ang number ko? Ibigay mo ang telepono ko. 6,100 at isa magkakaroon tayo ng isa sa kustodya. Sasama ang telepono mo. Hindi, ibigay mo na. Hindi. Ibigay mo ang telepono ko. Sasama sa'yo ang telepono mo. Gusto mo bang kunin ito? Kukunin ko ito. Sige. Hindi, ibigay mo sa akin ang sa akin. Pinili niya yon na parang may namamagitan sa kanila. Kaya, sige lang. Talaga, gusto mo akong takutin? Hindi, naglalakad tayo. Tumigil ka. Sasabay ka ba sa akin maglakad or magkakaroon tayo ng... Diyos ko, hindi ko ba ito mapapatay? Kami na bahala dyan. May kailangan ka pa bang iba bukod sa telepono mo? Gusto mo ako, nasasaktan mo ako, nasasaktan mo ako. Nasasaktan mo ako, nasasaktan mo ako. Nasasaktan mo ako! Nasasaktan mo ako! Nasasaktan mo ako. 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 Tama na! Narinig mo ako. Narinig mo ako. Narinig mo ako, nasasaktan mo ako. Naitulong ng mga deputy na mapababa si Deborah habang naghihintay pa ng tulong. Ayon sa batas, 1,314 pinapayagan akong magkaroon ng 14 na minuto at pinapayagan ako na kunin ako. Nasaan ako, 13.4, nasaan ako, nasa parking lot ka ng Ocean Gardens. 13.14 na minuto. Nasaan ka na ba? Nakatayo ako dito sa tabi mo. Oo, hindi ba ang galing mo? Hindi ka ba sobrang proud? Jesus Cristo. Eto na, ito ang iyong buhay. Ako ang guro ng iyong anak. Ito ang ginagawa nila sa akin. Alisin mo ito sa akin. Hindi, nasasaktan ako. Hindi ko kaya, hindi ako makahinga. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako makahinga. Kailangan mo ba ng ambulansya? Kailangan ko ng ambulansya. 6211. She's hurt me! 6-2-1-1, maaari mo bang tawagin ang Rescue 20? Hindi makahinga ang aming inaresto. Ang sama-sama mo. Tumawag ang mga deputy ng ambulansya para sa aming suspect na nagpasya ng umarte ng todo. Pwede mo bang gawin para lang makahinga ako? Ang gagawin namin ay ipapaling namin ang katawan mo paharap sa loob.
parating. Mula sa... Nagsisilbi kami ng marami. Heto, tutulungan kitang tumayo. Dumapa ka sa iyong tagiliran. Dumapa ka sa iyong tagiliran. Maya-maya dumating na rin ang ibang pulis at medic para tumulong. Hey, ma'am! 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 Bam! Siya. Kailangan na siyang suriin ng... She didn't want that. Siya, sinaktan niya ako, sinampal niya ako sa muka. Pinakalma ng pulis ang suspect na mukhang nakarecover na sa problema sa paghinga. Sige. Kaya walang mga sugat, medyo naipit ka lang. Kanina sabi niya hindi siya makahinga. Sa tingin mo ba sinungaling siya? Makinig ka, kausapin mo ako. Hindi siya ang sinungaling. Sinungaling ka, kausapin mo ako. Yeah, why don't you go home? Deb. Nandito ako, mag-usap tayo. Pwede ba kitang patayuin? Sige, patatayuin na kita. Handa na, okay, handa na. 1, 2, 3. Habang sinasakay ng pulis si Deborah sa patrol car, ini-inspection ng iba niyang sasakyan. Walang takip. Ayos pa ba sila? Oo, walang takip sa likod. Nakita mo ba yon? Balikan natin. May nakita ang mga pulis na bukas na bote ng alak sa kotse ni Deborah. Pero hindi lang yon ang lahat. Uy, may nakita pa kaming alak dito na hindi pa nabubuksan. Natagpuan ng mga investigador ang isang buong bote ng alak at isang walang laman na bote sa harapang upuan ng kotse ng pinaghihinalaan. Sa huli, nadiskubre ng mga pulis ang 2 walang laman, isang kalahating puno at isang hindi pa nabubuksang bote ng alak. Sige, lahat sila malamig. Naghanda ang pulis na ihatid si Deborah sa istasyon na malinaw na dapat sinabi ng pinaghihinalaan, hindi pwede, Rose. Sinasakal niya ako. May isa pang pulis na sumilip sa situation. Hoy, ma'am. Sinasakal niya ako. Ma'am? Ma'am. Oh. Ma'am. Leave her right there. The copy again. Ma'am, may mangyayari. Rescue out. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinasakal niya ako. Sinasakal niya ako. May camera sa ibaba na nagre-record sa'yo ngayon? Nakikita ba niya na wala ako sa tabi mo? Sinasakal mo ako? Ikaw, sinaktan mo ako. Alam mong sinaktan mo ako. Alam mo ang ginawa mo. Sabi niya, naririnig mo ba ako? Ma'am. Hoy, Debbie! Deborah, pwede ba kitang makausap sandali? Napakalma ng pulis si Deborah at dinala siya sa istasyon para sa breathalyzer test. Parang tinatrato mo akong parang baliw. Tama na, bitawan mo ako. Pakiusap, hindi kami titigil. Hindi na natin uulitin ito. Hindi na natin ito gagawin muli. Oh, anong ginagawa mo?
Hindi, ayos lang kami. Hindi, ayos lang kami. Sige na. Umupo ka. Tigil. Hindi, tama na. Kung lalabanan mo ako. Ginawa mo ba? Sige, kaya tigilan mo na. Relax ka lang. Nakita mo ba yon? Mukhang kinagat ni Deborah ang deputy. Alisin mo ako. Deb, alisin mo ako. Relax ka lang. Deb, alisin mo ako. Relax ka lang. Alisin mo ako. Relax ka lang. Nasasakal ka. Wala dapat ganun. Sinisakal mo ako. Bakit ka ba nagpapasakal, Deb? Relax lang. Tama na. Sinisakal mo ako. Mag-relax ka. Diyos ko, sinisakal mo ako. Oo. Hindi ko pa naririnig yon. Pipiliin ko ang positibo. Bago ikulong, nagbitaw pa ng mga insulto ang suspect. Pwede mo bang ibuka ang bibig mo para masiguro kung wala kang pakiusap, ibuka mo? Ang bibig mo at tumahimik ka na lang. Kailangan kong tingnan. Pwede ba niyang tingnan? Pwede ba siyang sumilip? Hindi. Tingnan mo ang bibig niya. May di siya sa loob nito. Napasok niya ito. Isa na namang malakas na pagwawala. At isang mapanirang komento tungkol sa lahi. Ay, wow. Ang astig mo. Ang galing ninyong magkaisa. Wow, isang itim at isang puti na nagkakaisa, pero wala ka namang pakialam sa kanya. Ang tanga mo. Galit ka sa kanya. Galit ka sa kanya dahil siya ay itim. Hindi mo matanggap dahil nakukuha niya lahat ng iniisip mo. May isa pa akong sasabihin. Oo, tama. Oo, isa pa. Oo, tama. Deborah. Oo, Deborah. Oh, siya ang kukuha ng lahat para sa'yo. Hindi niya dapat kunin lahat. Hindi ba niya kaya? Kung ayaw mong kumuha ng pagsusulit, ako na lang. Umupo ka. Hindi mo naman sinabi na umupo ako. Lahat ng yan bago biglang malimutan ang pagsalita ng Ingles. Hihingi ako ng tagasalin ngayon. At kung hindi ako tagasalin, hindi ako magiging tagasalin. Tatawid ako, inaayos ko na huli. Isang tanong ay... Isa pa. Abutin kita. Tinanggal mo ang pagkakakross ng money mo. Nadala ng mga deputy si Deborah sa kulungan pero hindi rin lumamig ang sitwasyon. DUI. Pananakit kay Leo. Pananakit kay Leo. Oh, sige na kayo. Hindi ito DUI, tanga. Alam ko ang ginawa mo. Tigil. May breast cancer ako. Sige na. Nasa ilalim ako. Tama na. Sige na. Sorry na. Magsasalita na ako. Wag na, please. Hinahalughog si Deborah bago siya ipasok sa kulungan kung saan pinatatanggal sa kanya ang kanyang mga alahas. Spoiler alert, hindi niya nagustuhan ang utos na yon. Kailangan nating alisin ang mga alahas. Hindi mangyayari yan, Lisa. Ayaw namin nito. Pero kung ako ang manalo, gagawin ko. Diyan mismo. Tama na. Huwag. Heto na. Tama na. Huwag. 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 Sige. Tigilan mo na akong saktan. Tigilan mo na akong saktan. Tigilan mo na akong saktan. Bakit mo ako sinasaktan? Debbie, magsalita ka. Nandito ako para iligtas ito, kaya hindi mo ako maluloko sa lahat ng kalokohan na yan. Ang baby ko! Sige na, Jean, ang Debbie, napag-usapan na natin ito. Di ba? Tama na. You're hurting me! You're hurting me, you mother! You're breaking my arm! Hayop ka. Pigilan mo ako.
Nagdesisyon ang mga deputy na itali na ang suspek sa upuan. Tingnan natin ang mangyayari. Alisin mo ako dyan. Alisin mo ako dyan. Makukuha ng gago yan. Alisin mo ako dyan, putang ina mo, Debbie. Magbi-video ako, hoy. Indiano, tumabi ka. Tumabi ka sa akin, ikaw. Kunin mo ang... Umalis ka sa akin ngayon. Umalis ka sa akin. Sabihin mo dyan sa hayop na yan. Kalma lang, kalma lang, kalma lang. Pakiusap. Sige. Makinig ka. Umalis ka sa akin. Huwag mong hawakan buhok ko. Hayop ka si Debbie yan. Ano, Debbie? Tumingin ka sa akin. Dahil sa kanilang kalokohan, nagpasya ang mga pulis na lagyan ng spit mask si Deborah. Debbie, tinutulungan kita ngayon. Kakain tayo. Sige, kaya natin gagawin ito at dito tayo napunta. Tinutulungan lang kita. Wala akong ginagawa sa'yo. Kailangan mong kumalma. Kailangan mo, ha? Si Deborah Odom ay kinasuhan ng DUI at pagtutol sa aresto. Kalaunan, hindi na siya tumutol sa mga kaso at hinatulan ng probation kasama ang suspension ng lisensya at multa. Sige, gagawin ko ito. Hubarin mo ang ilan sa mga damit mo. Sasama ako sa'yo. Wala akong gagawin na kahit ano. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Heto na naman tayo. Galit talaga ako. Trabaho ko ito. Talagang nagagalit ako. Pwede kang magalit ng gusto mo. Sige, ako na ang bahala. Anong pangalan mo? Mama! Sana bawat isa sa inyo ay magka-cancer dahil sa nervyos. Alas 4 ng umaga sa Key West, Florida, isang babae ang magrereklamo sa paradahan na hahantong sa mabigat na krimen. Dahil naamoy ko ang alak sa iyong hininga. Sige, ito ang trabaho ko. Talagang nagagalit ako. Sige, pwede kang magalit ng gusto mo. Okay? Sinusubukan ko lang ipaliwanag sa iyo. Parang hindi naman patas. Parang hindi patas. Sinasabi ko, pag alis mo ng alas 10 ng umaga, yung mga sasakyang nakaharang sa'yo, hindi para sa Vixens at sarado pa sila. Nandito sila, kaya nga sila nandito. May kinalaman yung Porsche doon. Nakita kong hinila yun papasok doon nung gabing umuwi ako. Paano ka nakapasok doon kung nandito yon? Halimbawa, may Porsche, ipaparada ko dito pero may pulang Porsche na nauna sa likod ko. Hinarang ako pag-uwi ko matapos kumain ng hapunan kasama ang mga kaibigan ko. Dito ako nakatira. Naintindihan ko yan. Dito ako nakatira at diyan ko pinaparada ang kotse. Kailangan kong makalabas at makapasok. Kinilala ng pulisya ang babaeng si Michelle Jackson, 26 na tumawag sa kanila dahil sa paradahan. Pero maya-maya mas malaki pa ang aalalahanin niya kaysa sa paradahan na yon. Naintindihan ko po yan, ma'am. Ang sinasabi ko lang po ay... May karatulang nagsasabing Arnold's towing. We'll start letting me talk. Sige po. Gusto mo akong arestuhin? Bakit naman kita arestuhin? Wala naman kasi walang sense. Iwan mo ang kotse mo dyan. Kung sumakay ka, makukulong ka sa DUI. Tapos na. Gawin mo. Magandang araw sa'yo. Anong pangalan mo? Magandang araw sa'yo. Ang pangalan mo? Ako si Have a Nice Day. Alisin ang kamay mo sa akin kundi makukulong ka. Naiintindihan mo? Huwag mong ilagay kamay mo o kumuha ng kahit ano. Naiintindihan mo? Ano ang pangalan mo? Gusto mo bang makulong? Hindi mo gets. Pangalan? Aalis ka na. Hindi, ikaw ang alis. Pangalan mo? Ikaw ang aalis. Official. Hindi mo naiintindihan. Ang pangalan mo? Huwag kang kukuha ng kahit ano. Hinahawakan mo ako. Oo, kinuha mo kasi. Harap ka, ilagay ang kamay sa likod. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Tigil. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Tigil. Magkakaroon ako ng isa sa kustodya. Sinasaktan niya ako. Humiga ka ng padapa. Humiga ka ng padapa ngayon din. Humiga ka na padapa ngayon. Hindi ko gagawin. Huwag kang gagalaw. Hindi ko gagawin dahil sa sinabi mo. Makukulong ka, ikulong mo ako. Naka-on ang body cam ko. Idedemanda kita. Sige, good luck. Sige, idedemanda kita. Good luck. Ano ang pangalan mo? Makikita ito sa braso mo. Sabihin mo ang pangalan mo. Makikita ito sa iyong pag-aresto. Sabihin mo ang pangalan mo. Sabihin mo ang pangalan mo. Manatili ka lang dyan. Sabihin mo ang pangalan mo.
Huwag kang gagalaw. Ayos. Papasabihin mo ba sa kanya ang pangalan niya? Pangalan niya at badge number niya. Dito ka lang. Pangalan at numero ng badge. 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 Nasa affidavit ng pag-aresto ko yan. Sige, ayos lang. Huwag kang gagalaw at huwag kang kukuha ng kahit ano. Wala akong ginagawa, huwag kang kukuha ng kahit ano. Aalis na ako, wala kang magagawa. Tumigil ka sa paggalaw. Nakulong ka dahil sa dahas. Tumigil ka sa paggalaw. Dahil sa dahas. Tumigil ka sa paggalaw. Tumigil ka sa paggalaw. Ang likod ko. Tumigil ka sa paggalaw. Tumigil ka sa paggalaw. Tumigil ka sa paggalaw. Tumigil ka sa pag-ikot-ikot. Tigil! Official Amy, nasa lupa na ang tuhod ko. Official! Pakialis po ito sa kama ko. Hindi ito nasa bag mo. Hindi ito nasa bag mo. Hindi ito nasa akin, wala kang alam ang bigat ng pressure dito pare. Nandito ako ngayon, pakiusap. Officer, ano ang pangalan mo? Huwag kang gagalaw. Officer, pakiusap. Officer, anong pangalan mo? Huwag gagalaw. Anong pangalan mo? Tumigil ka. Anong pangalan mo? Pakiusap? Tumigil ka sa paggalaw. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Mommy! Ano ang nasa kamay mo? Aray! Aray! Anong nangyari sa buhok mo? Nasasaktan kita? Ayos lang. Ayos lang, pwede mo bang lagyan ng pressure? Tigil, tigil, tigil. Tumigil ka sa paggalaw. Tumigil ka sa paggalaw. Tigil, tumigil ka sa paggalaw. Hindi naman sila kumilos, tumigil ka na. Sinadya ko lang. Tama na. Huwag kang gumalaw. Arestuhin mo ako. Inaresto kita. Inaresto kita. Patayin mo ako. Inaresto kita. Inaresto ka. Putulin mo ang kamay na ito. Putulin mo ang kamay na ito. Gawing parang tasa ang kamay na ito. Ayos lang. Sandali lang, tinatangka kong makontak si... Ilagay mo rin ang isa mo pang kamay. Hindi mo kailangang hawakan ng buhok ko. Kaya ipinasok ko na lang braso ko ng ganon. Sobra naman yung lakas, aray. Hinablot niya ang buhok ko, itinulak ang ulo ko at hinawakan ng braso ko ng walang dahilan. 73 pakibagalan ng iba. Nasa kustodya na siya. Nasa kustodya na siya. Oo, yung pangatlo, doble ang posa sa'yo, ang banta. Nakuha na ang banta. Nasa... Buti pa kayo, masaya akong matatag kang lalaki. Sana maramdaman mong malakas ka. Tumigil ka sa paggalaw. Dumating ang isa pang opisyal habang ang simpleng reklamo sa trapiko na ito ay biglang lumala sa isang iglap. Ang lit-lit mong gago ka. Sige, nakuha ko na. Nakuha ko na. Oo, sige, ipatong mo lahat ng bigat mo sa akin. Yan lang ang kaya mo, walang hirap. Wala akong alam, nawalan siya ng kontrol. Sige, ilalagay kita sa akin. Heto. Halika dito, ilalagay ka namin sa gilid, ayos lang. Manatili ka lang sa labas. Itataas mo lang ang mga kamay mo. Handa ka na ba, pare? Ayos lang ako. Nasaan ang kotse? Nandito lang. Sige. Itigil mo sa bahay ko. Mga tanga kayo, hindi ko naman gustong pumunta sa bahay ko. Ang gusto mo lang talaga ay hawakan siya sa likod habang umaalis ako. Mula sa likod, ano ang ibig mong sabihin? Una, 2, 3. hindi, yung lalaking ito sa likod. Para akong opisyal na may lisensya, hindi ko sinubukang hawakan siya mula sa likod. Kahit sino, Kampo, hindi ko siya hinawakan mula sa likod o sinubukang makinig sa kanya. Wala akong dala, gusto ko lang makita ang aso ko. Hindi ko kailanman hinawakan ang aso ko o yung lalaking iyon mula sa likod. Ano bang ibig ninyong sabihin? Wala siyang dala o anumang bagay sa kanya. Wala akong dala o anumang bagay sa akin. Napatumba ko siya dahil malaki akong babae. Magaling siya. Oh. Ayos lang yan. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Hindi siya naka-double lock, Diyos ko. Kailangan ko ng mga badge number. Ng bawat isa sa inyo. Mga badge number. Tigil. Sir Richard, ano? Tigil. Mga numero ng badge, mga numero ng pangalan. Wala akong pakialam, ang ginagawa niyo sa akin ay hindi makatotohanan. Sige. Ang ginagawa mo sa akin ngayon ay hindi makatotohanan. Wala akong pakialam kung sino ka at kung ano ang itsura mo. Ang ginagawa mo sa akin ngayon ay hindi tama. Tinutulungan ka naming makita kasi gusto kong umuwi sa bahay ko. Na nasa likod ko. Wala akong dalang armas. Tinanong ko siya kung pwede akong mag-park sa pwesto ko. Tara na. Oo, tinanong ko siya kung pwede akong mag-park sa pwesto ko. Umupo ka.
Tapos na. Tapos na, umupo ka na lang. Ayos lang ako. Umupo ka na. Umupo ka. Pakiusap. Umupo ka na lang, tapos na. Ayan na, tapos na. Uupo ka na. Makukulong ako. Kailangan ilabas ang aso ko. Umupo ka. Dahil inatake niya ako, makukulong ako. May isa pa akong kaso. Bakit? Yung mga paa mo, sabihin mo kung bakit ako makukulong ngayon. Bakit? Bakit? Anong nagawa ko sa kanya? Wala naman akong ginawa sa kanya. Wala akong ginawa sa kanya. Makukulong kayong lahat dahil sa pananakit. Siguro mamaya. Isusumbong ko kayong lahat sa korte. Maya-maya may pulis na nagkwento kung ano raw nangyari. Salamat, pupunta ka sa isa. Tuloy pa rin ang pagre-record ko. Paglabag lang ito sa parking. Tuloy pa rin siya. Siya ang tumatawag ng bola. Siya ang tumatawag at dito nakatira. Sabi niya, aalis ako ng alas 10 ng umaga. Dito nagpaparada ang mga tao. Sabi ko, ma'am, hindi po yan parokyano ng Vixens. Alam nyo, dito na ngayon ang pwesto. Lumalapit na siya. Sabi ko, pakinggan mo, tumigil ka. Naamoy ko ang alak sa hininga mo. Iiwan mo ang kotse para di ka makulong. Sabi niya, dalhin mo ako sa kulungan. Sabi ko, hindi na, alis na ako. Magandang gabi. Papasok na ako sa kotse, bigla niya akong hinila sa likod. Kaya kinailangan kong itulak siya sa may karatula. Kinuha niya ang laman ng bulsa, tapos biglang inalis ang mga braso. Napilitan akong pabagsakin siya sa lupa. Nagka-tension kami at di ko na siya maitulak. Di ko alam kung anong meron sa kanya. Nagpatuloy ang opisyal sa pagsasalaysay ng kanyang panig bago bumalik si Michelle. Uy, sorry. Hindi ko alam kung nakuha ko yung atensyon ng mga tao. Natanggal ko yung earpiece ko kaya hindi ko narinig. Pumunta ako dito na ganito ang itsura ko. Nandito siya, sinasabi niyang hindi siya makakapag-park dito kasi harang daw. Sabi ko, hindi naman harang. Lumapit yung lalaki mula sa Vixens. Nagreklamo siya tungkol doon. Okay, kapag umaalis ako ng alas 10 ng umaga, hindi ako makagalaw kasi nandito yung mga tao ng Vixens. Ilang beses ko na pong sinabi sa kanya, ma'am, kung alas 10 ng umaga, hindi po mga empleyado ng Vixens yun. Tama. Ang dami na niyang sinasabi sa lalaki tungkol sa pagpaalam mo bago lumipat. Kaya sinabi ko sa lalaki ng Vixens, wala kang kinalaman dito, pwede ka nang umalis, sir. Sinabi ko kay ma'am na bakante ang pwesto. Ang dami niya namang sinasabi, gaya ng, paano ako makakapasok kung di ako makalabas? Sabi ko, ayos lang, bakante na ang pwesto, makakalabas ka na. Sabi niya, hindi, mukhang nababaliw na naman siya sa likod. Sa huli, lumapit siya. Sabi ko, iparada mo na lang ang sasakyan mo, naamoy ko na ang alak, iniistorbo mo na ako, tapos na tayo. Hindi ka nakaharang, tapos na. Sabi niya, hulihin mo ako. Sabi ko, hindi, aalis na ako. Aalis na ako. Ano pangalan at badge number mo? Sabi ko, aalis na ako, lumayo ka. Kailangan kong sumakay sa kotse. Hinawakan niya ako sa likod. Humarap ako at itinulak siya sa karatula. Sinubukan niyang kunin ang bag niya, kaya kinuha ko ito at sinabihan siyang tumigil. Tigilan mo yan. Nagsimula na siyang sumigaw. Tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Sabi ko, tigil, tigil, tigil. Lumalaban pa rin siya. Kailangan ko siyang pabagsakin at hawakan sa lupa. Sinusubukan kong sabihin ng ika-13 ng Oktubre pero mali ang pagkakalagay ng earpiece ko. Lumapit ang mga tao. Sabi niya, tanggalin mo ang tuhod mo sa likod ko. Sabi ko, hindi siya nasa likod mo, nasa lupa lang. Yung isang lalaki, sabi niya, oy, hindi ka sinasaktan. Pero sumisigaw pa rin siya na parang pinapatay. Parang pinapatay, tulungan niyo ako, 911. Ang dami niyang sinasabi, kaya sabi ko, pupunta ka na sa kulungan. Yun na yung buod. Di ko alam paano napunta mula paglabag sa parking hanggang doon. Wala rin akong sugat. Yun ang ikinababahala ko. Wala talaga. Dito siya nakatira. Nakalista pa rin siya bilang. Pero sinabi niyang dito siya nakatira, kaya dito siya nagpaparada. Biglang uminit ang usapan nang sinabi ko sa kanya kami ay... Track ko ito. Pwede ba kayong tumulong makaalis ako? Alis na kami sa 1 minuto, sir. Oo, mula sa wala, lumala ang sitwasyon nang sabihin kong aalis na ako. Walang paglabag sa parking, ma'am. Aalis na ako. Doon siya nagwala. Pinigilan ko siya kasi di ko alam kung kakampi ko ang mga tao. Nagawa ko naman siyang pigilan. May mga nagsabi dito, hindi ka naman niya sinasaktan. Ilagay mo lang ang kamay mo sa likod. Sumigaw siya ng badge number FU at isa pang kanta. Pwede na siyang umalis. Oo, sige. Sure. I'm sorry for your first time. Give me injuries on you.
May dahilan ba kung bakit ka tumalon sa likod ng pulis na ito at sinubukang hilahin siya palayo pagkatapos niyang sabihin na aalis na siya? Nung tinanong ko ang pulis, gaano kahalaga ang nakakatakot na bagay na ito? Oo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, sinabi niyang aalis na siya. May dahilan ba kung bakit hindi mo siya pwedeng lapitan at kunin? Wala. Hindi ko nagawa yun basta sa tingin ko sa kanila. May video ka ba? Sigurado akong meron siya. Bakit nasa harap ang posas niya? Hindi ko siya nilagay sa harap. Hindi sila nasa harap. Ibinulsa niya ang mga iyon. Ayusin natin, dalhin siya sa kulungan. Gusto niya akong labanan. Wala kang isang salita. Sige. Ilalabas ka namin sa sasakyan para ilagay ulit ang posas mo sa likod ng iyong likod. Sige, kung magpapasya kang manlaban ulit, hindi ito magiging maganda para sa'yo. Pangako ko. Makukuha mo lahat ng iyon. Lahat sila ay mapapasama sa aresto mo. Bawat isa sa harap ng kotse at sa paligid, ayos lang yon. Ayos lang yon, bawat pangalan, bawat badge number na nakalista dito. Kasama na ang opisyal na nagsabing hinawakan ko siya. Oo, siyempre. Habang inihahatid si Michelle sa kulungan, nagbitaw siya ng masasamang salita laban sa mga opisyal. Oo, syempre, alisin ang posas. Sige, mama, alam nila kung anong posas ang gagamitin. Opo sir, syempre po. Lubos ko pong naiintindihan. Oo, tara na. Gusto kong maintindihan ninyo na balak ko nang itigil ito. Binigyan ka na ng libreng chance, ilagay siya sa harap. Ulitin mo pa, may dagdag na parusa. Huwag mo na ulit ilagay ang posas sa harap. Sisingiling kita ayon sa batas, wala naman akong ginawang masama. Kung pwede lang ipakukulong talaga kita habang buhay. Hindi mo magagawa yan. At sana mamatay ka. Alam mo, kayo ang pinakamasama. Gusto ko lang namang umuwi. Ilagay mo ang paa mo sa... Anong mali ko? Ano bang nagawa kong mali? Hindi ko na ulitin. Ilagay mo ang paa mo sa kotse. Yun pala mali ko. Isara mo ang pinto sa binti ko. Baliin mo ito. Gawin mo, Lollipop. Kaya mo bang ipihit ulo mo? Hindi ko alam paano. Kaya mo ba? Salamat sa pag-aalaga sa amin mga kaibigan. Talagang tinuturuan nyo ang hustisya ng lipunan ng kailangan nito, ano? Ikinukulong ang masasamang tao, ano? Sana bawat isa sa inyo ay magka-cancer sa balat. Sana kayo makalabas ako. Wow. Masaya siyang kasama. Dumating si Michelle sa kulungan kung saan hindi siya talaga kumakalma. Pumasok ka na, alis na tayo, tatanggalin ko seatbelt mo. Punta tayo sa bukas na pinto, okay? Bitawan mo ang seatbelt, ma'am. Bitawan mo ang seatbelt. Hindi ko alam kung sino siya o kung nasaan ako. Officer Birbar, Key West Police Dep. Nag-record ako kung nasaan ako. Hindi naka-on ang bodycam ko. Hindi ako nagtatrabaho, hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Tumatanggi kang tumayo. Ayaw mo bang bumaba? Paki-video siya habang nagre-record. Sige, tuloy lang. Sir, ayaw pong lumabas. Pwede po bang magpatawag ng CO? Salamat. Dumating ang mga correctional officer para tulungan si Michelle lumabas ng patrol car. Binubugbog niya si Elio kung saan-saan. Ngayon, tumatanggi siyang lumabas ng Kerry Leo. Binubugbog si Leo. Oo, ngayon ayaw na niyang lumabas ng sasakyan. Hindi ko siya tiwala. Sige, Miss Jackson. Ayan na. Gusto ko na nasa likod niya ang pangalan niya. Mas lalo lang lalala yan. Hinila niya ako pababa. Gusto ko ang pangalan niya. Sasama siya sa loob kasama ko. Siya ang nagsabi. Siya ay wow. Siya ay natatakot ako. Dude, anong gusto mo? Ako ang puking hagdan. Okay lang sa akin, nasa puking hagdan ako. Huwag. Kung saan ito patungo? Kailangang patahimikin ako ng lalaking ito pero di ko alam saan ito hahantong. Mabait akong babae at napunta lang doon ang lalaking ito dahil nakapark siya sa lugar ko. Hindi. Isa akong tao na parang ako ay isang ministro ng lipunan sa isang paraan. Hindi ko maintindihan. Demonyo ni Dawson. Uy, patayin mo na lang ako please. Ano ba to? Walang sense.
Walang sense. Pakiramdam ko nawawala ang halaga ko sa laro. Siguradong isang tres lang yan. Si Michelle ay kinasuhan ng pananakit sa pulis at pagtutol sa aresto. Inaasahan siyang babalik sa korte ngayong taglamig. Ginagawa mo ba to na parang isang taong matagal nang dumaan sa AA? Oo, alam ko po, sir. Alam ko po. Papayag ka bang lokohin lang ako ng ganon?